Nagsisimula ang pelikula sa eksenang isang pakpak na babae ang nakakadena, nagsusumamo na iligtas siya. Ito si Kai, kakalabas lang ng kotse at nagmamasid sa isang libingan gamit ang binoculars. Ang kaibigan niyang si Acheron ay nakaupo sa kotse, hindi na matiis, at sumusubsob ng ulo palabas sinasabing tapusin na niya na lang dahil walang nagbabantay naman. Pero sinusunod ni Kai ng eksakto ang mga regulasyon. Magmamatsyag ng eksaktong 300 segundo. Sa mundong ito, bukod sa mga tao, may 4 pang lahi, ang demonyong tribo na may makapangyarihang mahika, ang tribong Diyos kalikas na may mga sublahi tulad ng mga anghel at elf, ang banal na espiritu na may kakaibang katawan tulad ng mga multo, at ang tribong halimaw na pinangungunahan ng mga dragon na may mga dambuhalang hayop. Hindi nila papayagan na maulit ang digmaan ng 5 tribo kasama ang mga tao. Ang Urza Federation kung saan nagtatrabaho si Kai ay may tungkuling bantayan ang libingan kung saan nakapigil ang tribong demonyo. Matapos bilangin ng 300 segundo, napagpasyahan ni Kai na normal ang libingan at nananatiling nakasiyal ang tribong demonyo. Pagkasakay ni Kai sa kotse, umalis siya. Tinanong ni Ashran kung may nangyari na sa nakaraang 100 taon na may mga nakasarang demonyo na nakatakas na nangangailangan ng ganitong kaseryosohan. Sumagot si Kai na ang pag-iwas sa ganitong pangyayari ang dahilan kung bakit kailangang isagawa ng kanilang Human Protection Agency ang ganitong pagmomonitor. Sumasang-ayon si Saki kay Kai. Dagdag ni Ashrin na kahit may 4 na puntod sa buong mundo, hindi sapat ang pagiging seryoso lang nila. Ngunit naniniwala pa rin si Ashrin na nagsusumikap din ng husto ang 3 pang lokasyon. Kung makatakas ang mga demonyo, haharap ang mundo sa kapahamakan, kaya hindi sila pwedeng maging pabaya. Bumabalik sila sa punong himpilan para sa pagsasanay. Si Ashrin ay agad na natumba. Si Kai at ang iba ay mababang ranggong mga sundalo, kaya mapanganib gumamit ng mga simulasyon ng dragon mula sa tribong Phantom Beast para sa pagsasanay. Pero hindi iniintindi ni Kai. Iniiwasan niya ang atake ng dragon, saka binubugbog ng malakas ang paa nito, pero wala itong epekto. Halos kagatin ng dragon si Kai, pero pinindot ni Saki ang isang boton para itigil ang ehersisyo ng tama sa oras. Sinisita siya ni Saki na pwedeng masaktan siya, pero iniisip niya walang kwenta ang pajensayo kung hindi ganyan. Kung ipinanganak si Kai noong panahon ng digmaang 5 tribo. Marahil may record siya sa mga libro ng kasaysayan tulad ng Propeta Sid na nakasabit ang larawan sa pader. Hindi nakapaniwala na kayang talunin ng isang tao ang 4 na bayani. Una, ang Demon Hero Dark Queen Vanessa. Pangalawa, ang banal na bayaning ligaw, Panginoon ng Langit Alfraya. Ikatlo, ang banal na espiritu bayani, Spirit Master Rikujen Kyoko. At pang-4, ang Phantom Beast Hero, Funking Rathai. Pinagapi ni Propeta Sid ang 4 na bayani gamit ang makinang na espada na ipinagkaloob ng Diyos ang propeta na si Asura Salaka. Kung totoong nangyari na ito, walang nakakaalam, nakahiga pa rin si Ashrin sa lupa, mabigat ang paghinga. Tanong ni Saki kung anong regalo ang ibibigay nila para batiin si Jian sa pag-promote niya. Si Jian ay itinataguyod sa edad na 17, pambihirang talentado, at ililipat sa punong himpilan sa kabisera. Siguro marami na siyang natanggap na bulaklak, at dahil nasa parehong klase siya kay Jian, hindi nila siya mabibigyan ng karaniwang regalo tulad ng mga bulaklak. Bigla, nakakatanggap si Kai ng mensahe mula kay Jian na humihiling na magkita sila bukas ng 1:00 am, at sinabing itago ito kina Saki at Ashrin na nagpapaalab ng hinala tungkol sa relasyon nila. Ayaw ipaliwanag ni Kai at umalis para mag-jogging. Kinabukasan ng umaga, dumating si Kai sa punta ng pagkikita at nandyan na si Jian, ikinagulat si Kai dahil madalas siyang late. Maayos ang damit ni Kai dahil diretso siyang nagmula sa training. Pagkatapos, iniimbitahan ni Jian si Kai na bumili ng mga regalo para kina Saki at Acheron dahil gusto niyang bigyan sila ng mga present dahil ito ang huling pagkakataon nilang magkita. Sinabi ni Kai kay Jian na 2 taon lang siya aalis at babalik bilang kandidato sa pamamahala. Ngunit pagdating noon, matatapos na sina Saki at Acheron sa kanilang serbisyo militar at magiging sibilyan, habang siya at si Kai lamang ang magiging sundalo pa rin sa Human Protection Agency. Pinapalakas ni Kai si Jian na malalampasan niya agad ang kanyang ama, ang chairman ng Urza, isang bagay na narinig na niyang sabihin ng daan-daang beses mula pagkabata. Pagkatapos bumili ng mga regalo, kumakain sila ng pancakes at naglalakad-lakad sa bayan. Naalala ni Jian noong 10 taong gulang pa si Kai. Sinundan niya ang ama niya at nawawala sa libingan ng tribong demonyo. Sa alaala ni Kai, nahulog siya sa isang malalim na lugar at totoong nakita ang isang makinang na espada. Ngunit dahil alam niyang walang may magtitiwala sa kanya, sinabi niya ito kay Jian lamang. Simula noon, nagbantay si Kai sa libingan para pigilan ang mga demonyo na makatakas.
Tinanong ni Jian kay Kai kung ano sa tingin niya ang magiging hinaharap nila, hindi lang 2 taon mula ngayon kundi sa malayong panahon, tapos tumakbo pa siya ng maaga at lumingon para tumingin sa kanya. Biglang nagbaluktot ang mundo sa harap ni Kais. Hindi niya naririnig ang sinuman na nagsasalita at paulit-ulit niyang tinatawag si Jian na nagpapahiya sa kanya kahit na mukhang masaya siya at gusto pa niya ng iba pa. Tila na siya lang ang apektado. Pagkatapos ay may lumitaw na itim na butas sa itaas, hinihila ang lahat sa paligid papasok. May natanggap na notification si Kai. Nagsimula ang muling pagkabuhay ng mundo, ipinatutupad ang ganap na pag-angkin sa mundo. Pag muling pagbukas ng kanyang mga mata, ang magandang lungsod ay naging mga guho na. Bago makapag-ipon ng isip si Kai, may lumitaw na demonyo na kayang gumamit ng mahika. Kinilala ng demonyo si Kai bilang tao at binaliwala siya ng isang sumpa, pero sa kabutihang loob, pinigilan ni Kai ito gamit ang kanyang briefcase. Habang naghahanda ang demonyo na magtapon ng panibagong sumpa, mabilis na inabot ni Kai ang kanyang baril at winawasak ang mahika ng demonyo. Ang bala niyang ginamit ay isang elf bullet, ginawa batay sa mga elf artifact na kayang sirain ang mahika. Sumabog ang demonyo sa lupa kung saan nakatayo si Kai, pero sumugod si Kai at pinindot ang gatilyo, tinupok ang halimaw. Ang bala na ginamit niya ay simpleng Drake bullet lang, ginagaya ang hininga ng Phantom Beast Tribe. Bagaman ito ang unang tunay na labanan niya, ipinapakita nitong nagbunga ang dating pagsasanay niya. Biglang lumapit kay Kai ang isa pang napakalaking nilalang na marunong magsalita ng wikang pantao. Pagkatapos malapit na nitong magtapon ng spell kay siya, biglang lumitaw si Saki, naghagis ng flashbang para maston ang halimaw at sinundo si Kai sa sasakyan. Nagulat si Kai na nandito si Saki at Acheron, pero parang hindi siya kilala nila. Sinabi ni Kai sa kanila na dati silang magkatrabaho sa Human Protection Agency, pero sabi ni Saki na nagtatrabaho siya para sa Human Resistance Force na tinatawag ding Resist. Hindi maintindihan ni Kai ang nangyayari at hihilingin niya sa kanila na ipaliwanag ito. Nagkaroon ng digmaan ng 5 tribo at natalo ang mga tao. Ang mga lungsod at teritoryo ay nasakop ng iba pang 4 na lahi, habang ang mga tao ay nagtatago at nagsusumikap na mabuhay. Sa ngayon, ang 4 na lahi ang naghahari sa mundo at patuloy na naglalaban para sa teritoryo, habang ang Urza Federation ay sinakop ng mga demonyo. Dinala ni Saki at Ashran si Kai sa lungsod ng mga tao, New Vishal, na binagong tirahan ng Resist para maging mapapuyatan. Si Kai nagtatanong kung bakit natalo ang mga tao sa digmaan ng 5 tribo, hindi ba ang kanilang propeta si Sid? Sila'y umiling, hindi alam kung sino siya, at sinabing imposible para sa mga tao na talunin ang mga demonyo. Sa sandaling iyon, ang commander ng Resist, ang tagapagligtas ng Urza Federation, ay dumaan sa walang iba kundi si Jin. Lahat ay magalang na bumabati sa kanya. Ipinakilala ni Saki at Ashrin si Kai kay Jin, at sinabi nilang may amnesia siya. Nang dumaan si Jin sa kanya, sumigaw si Kai na hintayin siya, sinasabing sabay silang namili ng regalo para kina Saki at Ashrin, tinatanong kung hindi ba niya naalala. Sinabi ni Jin na maaaring napagkamalan siya ni Kai ng ibang tao. Si Kai ay nagtatanong kung bakit nagpapalalaki siya. Hindi ba sinubukan niyang higitan ang kanyang ama bilang isang babae? Hindi siya pinapansin ni Jin at umalis para sa isang pulong. Habang pinagmamasdan si Kai nang may paghamak ng lahat sa paligid, sinabihan siya ni Ashran na magpahinga at inalok na hiramin ang isang silid para sa kanya. Gabing iyon, hindi maintindihan ni Kai ang nangyayari. Nag-research siya at natuklasan na tanging impormasyon tungkol sa kanya at kay Propeta Sid ang hindi nakatala. Ito ang kasaysayan kung saan wala si Sid at natalo ang mga tao. Pero kung ganoon, bakit may mga talapan ng mga libingan na naglalagay selyo sa 4 na lahi? Kinabukasan, ikinuwento ni Kai ito kay Saki at kay Ashrin. Pero hindi pa nila narinig ang tungkol sa mga libingan. Hiningi ni Kai ang sasakyan ni Ashrin na masayang ipinahiram ito. Pero nang paalalahanan siya ni Saki, hindi niya maintindihan bakit kusang itinapon niya ang mga susi kay Kai. Pagmamaneho ni Kai papunta sa libingan at talagang nakita niyang naalis ang takip na bato. Instinktibong humuhukay si Kai at nakikita ang isang nagliliwanag na espada na nakalagay sa gitna. So ang alamat ni Sid ay totoo. Pag humahawak ni Kai sa espada, may bumigkas na tinig. Kung ang lahat ay nahuli sa puot ng kapalaran, huwag pakawalan ang sandaling ito ng tabak. Ang susi sa World Coordinates. Tagapaglagak ng code. Mula sa dulo ng espada, kumikislap ang ilaw, bumubukas ng makulay na pintuan, may babaeng tumatawag ng tulong mula sa loob. Hinila si Kai papasok sa pintuan, at nang magbukas siya ng mga mata, nasa kakaibang lugar siya na parang langit. Sa harap niya ay isang batang babae na nakadena, may isang pakpak na parang anghel at isa na parang demonyo. Hiniling ng babae kay Kai na tanggalin ang mga tanikala. Ang dalaga ay nananawagan kay Kai na iligtas siya.
Umaasa si Kai na hindi siya demonyo at hindi siya atake pagkatapos mailigtas. Si Kai ay lumingon at umatake, ngunit hindi gumagalaw ang kadena. Bigla na lang naalala ni Kai ang naunang abiso at sinubukan niyang sabihin, "Code holder." Biglang kumislap ang espada sa kanyang kamay at nag-iba anyo, naging espada ni Sid. Isinaksak ni Kai ng isang beses, hindi lang ang kadena ang naputol kundi pati ang haligi ay hinati. Huli ni Kai ang babae, pero nagising siya at tumalon palayo habang sumisigaw, "Vanessa, lumabas ka kung may tapang ka, gumamit ka ng ganitong mahina, mababang antas na demonyo para pigilan ako." Sinusubukan ni Kai ipaliwanag na hindi siya demonyo, pero nagbukas siya ng malaking magic circle at inatake siya, gaya ng kinatatakutan niya. Biglang pumalagay ang anunsyo. Ang taglay kodigo ang pumipigil sa kapalaran, hiwalayin ang mga walang kailangang kamatayan sa mundong ito. Habang malapit nang tumama ang mahiwagang bola sa kanya, inihampas ni Kai ang kanyang espada, hindi lang pinuputol ang bola kundi pati ang kanyang bilog ng mahika sa gitna. Nagulat ang babae na napakalakas ng demonyong ito, pero sabi ni Kai na tingnan niya ng mabuti, tao lang siya, walang pakpak o buntot, at iniligtas siya dahil nanalangin siya ng tulong. Naiintindihan ng babae at nagpapasalamat kay Kai, humihingi ng paumanhin sa pagsalakay sa kanya, ipinaliwanag na may galit siya laban sa mga demonyo. Kung may galit siya sa mga demonyo, malamang hindi rin siya isang demonyo mismo. Tinanong ni Kai kung anong lahi siya, pero tumanggi siyang magsabi habang nakapaut ang mukha, kaya hindi na umusisa pa si Kai. Pagpapakilala ni Kai sa kanya, sinabing huwag na siyang tawaging tao. At ipinakikilala ng babae ang sarili bilang Rin. Tinanong ni Kai si Rin kung alam niya kung nasaan sila, pero hindi niya alam. Nakikipaglaban siya kay Vanessa, at nang magising siya, natagpuan niyang nakakulong siya rito. Si Vanessa ang Dark Queen, at ang katotohanang nakipaglaban kay Rin ay nagpapatunay na napakalakas din niya. Sabi ni Rin na matindi rin si Kai kung kaya niyang putulin ang kanyang mahika, pero inuuna niyang pasalamatan ang espada. Habang nagsasalita sila, may bumukas na itim na butas at lumabas ang isang kakaibang nilalang. Ang nilalang ay nagsasalita sa mekanikal na boses. May natuklasang anomalya ng tadhana na posibleng makagambala sa mundo. Magsimula ng isil gamit ang rasterizer. Pagkatapos, mula sa mahabang braso nito, sumuso ito sa kanila, dinudurog ang isang malaking haligi. Hawak kamay si Kai at Rin at tumatakbo, pero kaya ng nilalang na buksan ang mga puwang ng espasyo, inilalabas ang braso diretsyo sa kanila at sinunggaban si Rin. Patuloy itong nagmumumura na nahuli nito ang Destiny Anomaly, sinisimulan ang Zero Code. Nang makita si Rin na sumisigaw sa sakit, hindi na kinaya ni Kai. Humiling si Kai kay Sid ng lakas, bumangon at pinabilis ang galaw, hinati ang braso ng nilalang sa gitna, matagumpay na pinalaya si Rin. Nagtataka ang nilalang kung bakit nandito ang ipinagbabawal na espada. Ang suntok ni Kai sobrang lakas na pumutok sa espasyo, hinatak sila ni Rin palabas, at bumalik sa normal ang espada. Agad na niyakap ni Rin si Kai, sinasabing natakot siya ng husto. Hinalikan ni Kai ang kanyang likod at niyakap siya para aliwin. Walang kaibigan si Rin, kaya ito ang unang beses niyang maranasan ang ganitong kaginhawaan. Sinabi ng tribong Wild God, tribong Holy Spirit, at tribong Phantom Beast na iba si Rin sa kanila, habang ang Demon Tribe ang pinakamabahag, tinatawag siyang miserable na hybrid, kaya siya nakipagsuntukan kay Vanessa. Hinahaplos ni Kai ang ulo ni Rin nang may pag-aaliw, sinasabing nauunawaan niya ang kalagayan nito, dahil siya rin ay nakalimutan ng lahat. Nagulat si Rin na marinig na okupado ng mga demonyo ang mga lungsod ng tao, kasi bago pa niya nilaban si Vanessa, nananalo ang mga tao, at nakarinig siya tungkol sa isang humanong bayani. Si Kai ay nagtatanong kung si Sid iyon, pero hindi niya ito kilala, kahit na natuwa pa rin si Kai na pareho sila ng pinagmulan. Masayang-masaya si Rin ang unang tawaging kasama. Paglabas pa lang nila sa libingan, biglang bumagsak si Rin, mukhang nasugatan na dati, kaya tinulungan siya ni Kai papunta sa bayan. Kinamumuhian ni Rin ang mga lungsod ng tao dahil wala na siyang mapagkakatiwalaan ngayon, maliban kay Kai na siya ang sumagip sa kanya. Sa wakas, napanghimas ni Kai si Rin at itinago niya ang kanyang mga pakpak para makapasok sa lungsod. Gayunpaman, palagi siyang umiikot at nagtatago sa likod ni Kai, umaakit ng atensyon, at sinusubukang gumamit ng mahika sa gitna ng kalsada. Pero napigilan siya ni Kai ng maagap. Dahil ibang lahi ang lahat sa paligid ni Rin, maintindihan ang kanyang pagiging maingat. Lumalabas na hindi lang mga tao ang umaawit sa paliguan. Balak ni Kai na bigkasin ang incantation ng code holder habang naliligo si Rin para suriin ang espada. Pero tumakbo siya palabas humihingi ng tulong dahil hindi humihinto ang pagdaloy ng tubig. Hindi alam kung paano ito naapekto sa puso ni Kai. Si Rin ay palaging naliligo sa malamig na tubig sa mga lawa o ilog. So ito ang unang mainit niyang paligo at komportable rin ang kama.
Ngayon naniniwala si Rin na ang lugar na ito ay sinakop ng mga demonyo. Nasa isang kasaysayan kung saan nabaligtad ang kinalabasan ng digmaang 5 tribo. Kung tama ang kasaysayan kay Sid, iba ang kasaysayan na ito, at sana may paraan silang makabalik sa tamang kasaysayan nila. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kai, pumasok nang nagmamadali si Rin, bumabat na may malalakas na nilalang na may kapangyarihang mahika ang dumarating. Totoo, may anunsyo ng paglikas sa labas. Inuubos ang mga demonyo. Nagwasak sila sa artipisyal na langit at sumilip, kaya takot na tumakbo ang mga tao sa paligid na nagpabigla kay Rin. Sinabi ni Kai kay Rin na kung wala si Sid sa mundong ito, siya na ang gaganap nito. Patuloy na binabaril ng mga puwersang pumipigil ang mga halimaw pero walang epekto. Si Saki ay tumatakbo para kunin ang isang machine gun nang bigla siyang atakihin ng isang halimaw. Pero sa kabutihang palad natalo ito ni Kai. Sinabihan ni Kai si Saki na mag-spray ng tubig kasi nagiging mabigat ang mga bato kapag basa at hindi makakalipad. Pagkatapos pwede nilang barilin ng granada sila. Unang nagiging bato si Ashran, pero naputok si Kai ng tama panahon ng bala na sumira sa mahiwagang bilog ng dragon. Nilapitan si Kai ng sabay ng 2 dragon. Itinatapon niya ang espada at nilalabanan ang dragon ng walang armas, habang sinusuportahan siya ni Rin mula sa itaas gamit ang mahika. Pagkatapos manalo, tumakbo si Ashran at nagtanong kung paano kayang pawagin ni Kais ang mahika gamit ang bala at kung paano siya nakakapigil ng mga demonyo ng walang armas. Sinabi ni Kai sa kanila na nagmula siya sa isang mundo kung saan nanalo ang mga tao sa digmaang 5 tribo, at ang kanyang mga sining martial pati na rin ang mga bala ay teknolohiya mula sa mundong iyon. Natuklasan na ng mga demonyo ang lugar na ito, kaya marami pang atake ang darating. Dinala ni Saki at Ashrin si Kai sa punong himpilan ng Resist para mag-usap. Ang punong himpilan ng Resist ay nasa Urza Federation, nawasak na para hindi isipin ng mga demonyo na nandoon ang mga tao, isang ideya ng dating commander, Ama ni Jen. Naingat ng ama ni Jian ang malubhang pinsala at nagretiro 2 taon na ang nakalipas, kaya siya ang pumalit. Hindi naniniwala ang mga tao roon na may kasaysayan kung saan nanalo ang sangkatauhan. Napagtanto ni Jian na tila kilala siya ni Kai at tinatanong kung ano ang relasyon nila sa kasaysayang binabanggit niya. Sa kasaysayang iyon, si Kai ay kaklase ni Jins at kaibigang pagkabata at muntik niyang isiwalat ang ilan sa kanyang mga lihim, kaya bigla siyang tumindig. Pagkatapos ng meeting, kapag gabi na, pumunta si Felan sa kwarto ni Kai at sinabing kailangan siyang kausapin ni Jen. Pumasok sa kwarto ni Jins, nagulat siyang makita siyang naka-feminine na damit at bumabati sa kanila. Dahil ilan lang, sina Felan at ilang matataas na kawani, ang nakakaalam na babae si Jen, at kilala pa ni Kai ang mga palayaw ng kanyang mga ama at lolo, pansamantala siyang naniwala sa kanya. Sa kaalaman at lakas ni Kai, nais niyang anyayahan siya na makipagtulungan sa 5 karatig lungsod ng tao para paikutin at paalisin ang mga demonyong sumasalakay sa New Vishal. Sabi ni Rin walang kwenta ito dahil kapag kumilos ang mga mataas na demonyo, isang suntok lang ng salamangka ang sapat para patalsikin ang buong lungsod sa ilalim ng lupa. Alam ito ni Jen pero wala siyang ibang pagpipilian. Bigla, naisip ni Kai na dapat nilang atakihin agad ang kabisera. Tutukan ang isang demonyo lang, talunin ang demon hero, si Dark Queen Vanessa. Si Jen, imposible to, kasi 30 taon na ang nakalipas, siya lang ang sumira sa lahat ng puwersa ng depensa ng kabisera at inangkin ang palasyo ng pamahalaan. Sinabi ni Kai na ipaubayan na nila ito sa kanya at kay Rin. Sa kasaysayan, may isang tinawag na Sid na minsang tinalo si Vanessa ng mag-isa at kaya rin niya yon ngayon. Totoo, galing si Kai sa ibang mundo, pero pagkatapos makita sina Ashran at Saki na inilagay ang buhay nila sa panganib para lumaban, kung iwanan niya ang mundong ito at bumalik sa dati niyang mundo, hindi na niya sila makakaharap muli. Dahil magiging mas maagap ang mga demonyo laban sa 3 ibang lahi kaysa sa mga tao, ilalagay nila ang mga puwersa malapit sa hangganan, kaya babawasan ang tauhan sa kabisera. Habang nakikipaglaban si Kai kay Vanessa, si Resist ang mag-akit ng pansin ng ibang demonyo, pero nagtatanong si Jen kung paano sila makakatiis hanggang marating nila ang palasyo ng gobyerno. Pagbunyag ni Felan ng top secret na impormasyon na kahit si Jen ay hindi alam. Sa likod ng palasyo ng pamahalaan ay may lagusan na dati ginagamit ng pamilya hari bilang kanlungan at maaari silang pumasok mula sa ilalim ng lupa. Itong estratehiya ay ginawa ng ama ni Jen 15 taon na ang nakalipas, pero iniwan ito dahil walang paraan para talunin si Vanessa. Ngunit ngayon kay Kai, pinili nilang pagkatiwalaan siya muli. Galit si Rin sa Demon Tribe dahil tuso sila, sa Holy Spirit Tribe dahil nakakatakot, sa Phantom Beast Tribe dahil mabagsik, at sa Wild God Tribe dahil matigas ang ulo. Ang lahi ng tao dahil mahina, at siya mismo higit sa lahat dahil halo-halo siya ng lahat ng iyon. Pero si Kai ay hindi natatakot o galit sa kanya.
Niyayakap man niya siya, hindi siya dapat mamatay. Ang buong puwersa ng Urza Federation Resist ay aatake sa palasyo ng gobyerno sa pamamagitan ng underground tunnel. Magkasama sina Kai at Rin sa kotse kasama sina Saki, Ashran, at Jin. Hindi maintindihan ni Saki kung bakit niya kailangang makipaglaban kay Vanessa at niyayakap si Rin habang umiiyak. Kinakopya ni Rin si Kai, pinapatpat ang ulo ni Saki para aliwin siya, sinasabi na huwag mag-alala dahil malakas siya at malamang hindi matatalo sa kahit kanino maliban kay Vanessa. Ayon kay Kais na kaalaman, napakasensitibo ng mga demonyo sa mahiwagang kapangyarihan, pero wala namang mahiwagang kapangyarihan ang mga tao, kaya mahirap silang matuklasan. Umuuga ang mga kamay ni Ashran, pero kung matatalo nila ang mga demonyo, pupurihin sila ng buong mundo at maaaring tumanggap ng malalaking gantimpala. Ang Ashran na ito ay mukhang mas optimistiko kaysa sa kilala ni Kai. Ang mga puwersang tumutol ay dumating na ngayon sa lagusan papunta sa palasyo ng pamahalaan. Matapos ang pampasiglang talumpati ni Jen, lahat ay sumugod sa labanan. Ang langit ay puno ng mga dragon at ang ilan ay napansin ang mga tao at nagbato ng yelo na salamangka. Pero kabisado ni Kai ang salamangka na ito. Tumatalon siya sa loob at ginamit ang baril niya para sirain ang magic circle ng dragon, tapos sumugod para umatake na nagpasabog sa dragon. Pagkatapos, maraming dragon ang lumilitaw mula sa mga magic circle na ginamitan ng summoning spell ng isang tao. Nagpasya si Kai na tapusin sila sa isang hampas, gamit ang bolt bullet. Ang pinakamahusay niyang bala para sa malawakang pag-atake. Isang serye ng kidlat ang humampas mula sa langit, nagpapaso sa mga dragon. Pinag-aaralan ni Jen ang daan para hanapin si Vanessa nang hindi napapansin at nag-a-assign ng mga misyon sa mga team. Habang naglalakad, tinanong ni Felan si Kai tungkol sa bala na kakagamit niya, na pumutok kahit hindi hinila ang trigger at hindi naman talaga umalis ang bala at naisip niyang napakaibang ng pangyayari. Habang nagpapatuloy sila, bigla niyang na-detect ang isang maliit na demonyo na may kakayahang gumamit ng summoning magic. Pinatawag nito ang isang higanteng demonyo na kinidnap si Ashran, pero sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Felan sa tamang oras. Sinabihan ni Felan ang lahat na umusad na, sabi niyang kaya niyang ayusin ang lugar na ito. Saan man, mahusay din ang iba pang mga koponan sa kanilang mga misyon, binabaril ng koponan isa ang mga dragon. Koponan dalawa ang nagliligtas ng mga nakaligtas. Nakarating sila sa isang silid na may malakas na mahiwagang enerhiya. Si Jen ang tumakbo muna at tinamaan ng kidlat pero hindi nasaktan dahil nakasuot siya ng elf spirit armor. Isang mahiwagang magaan na kasuot ang ninakaw mula sa isang nayon ng mga elf. Sinabi ni Jen na mananatili sila ng grupo niya para talunin ang halimaw na ito at sinabing umuna na si Kai dahil kailangan pa niyang talunin si Vanessa. Binibigyan sila ng mga pulseras at gagamitin ni Rin ang isang barrier para i-bend ang ilaw, tutulungan silang magtago kung manatiling malapit kina Saki at Ashrin kina Kai at Rin. Biglang nanlindol ang lupa, may higanteng demonyo na nagbabantay. Natataranta si Saki at abot sa kanyang baril, pero pinatigil siya ni Rin at sinenyasan na manahimik. Salamat sa hadlang, hindi sila nadedetect ng demonyo. Mananatili sina Saki at Ashrin sa control room, kaya kung hindi mapagtatagumpayan ni Kai si Vanessa, pwede nilang patayin agad ang kuryente at gamitin ang dilim para magtago at tumakas kung mananahimik sila. Hindi sila tiyak na mahahanap ng mga demonyo. Habang tumatakbo sina Kai at Rin, biglang tumunog ang alarma kahit na gumagana pa rin ang harang. Malamang dahil sa mga infrared sensor. Nang makita ng demonyo si Rin, ininsulto niya ito bilang isang pangit na pinaghalong anyo. Bukod pa rito, alam na ni Dark Queen Vanessa ang pagpasok nila, ngunit hindi niya ito pinapansin, tinuturing niyang libangan lang ito. Pagkatapos ay bumubukas ang mga dragon ng mga magic circle para magbato ng mga spells. Agad hinawakan ni Rin si Kai at lumipad pataas para umiwas sa mga atake, sa kanya itinapon siya sa pasilyo at gumawa ng pader na yelo. Mananatili siya para ayusin ang mga dragon at hihilingin kay Kai na hanapin si Vanessa. Sa loob ng silid, naamoy ng mga dragon ang iba't ibang lahi ng amoy kay Rin, kabilang ang dragon at Holy Spirit. Kahit si Rin hindi alam, pero dahil sa hybrid na kalikasan niya, kaya niyang gumamit ng maraming uri ng mahika ng sabay-sabay. Gusto lang niya kasama si Kai, at kung hahadlang sila sa kanila, huwag silang sisihin siya. Umaabot si Kai sa pinakamataas na silid, kung saan naghihintay na ang Dark Queen Vanessa. Nasa Jin's group, nahihirapan silang talunin ang halimaw. Ginagamit ni Jen ang usok na panakip para durugin siya mula sa likod, pero nahuli siya. Salamat sa kanyang Elven Spirit Armor, nakaligtas siya sa mga atake. Pagkatapos ipinakita ni Jen ang tunay na anyo ng kanyang espada, binago ito sa isang moon crossbow, at nagpalipad ng palaso na pinutol ang ulo ng halimaw. Binalaan ng halimaw na ang mga taong walang mahiwagang kapangyarihan na gumagamit ng mga mahika na bagay ay magiging mas maikli ang buhay,
pero hindi ito pinapansin ni Jian at muli niyang sinaksak ang ulo nito para tapusin na. Bigla, isang tatlong ulong aso ang tumalon mula sa kisame, pero sa kabutihang palad, nakabalik si Felan sa oras para iligtas ang kanyang Panginoon, ibig sabihin, natalo niya na ang higanteng halimaw kanina at ngayon haharap na naman sa bago nito. Humahawak pa ang mga tauhan pero hindi magtatagal, kaya nakaasa lahat kay Kai. Balik kay Kai. Karaniwang nagugulat ang mga tao na ang pinakamakapangyarihang demonyo ay isang succubus. Hindi nila mapigilan ang pagnanasa at isinusuko ang kanilang loob sa pakikipaglaban. Kaya, nagulat si Vanessa nang hindi ibinababa ni Kai ang kanyang baril, kahit inaalok niyang bahagyang pasayahin siya. Umianggi si Kai dahil alam niyang tunay na likas niya ay sukdulang hungkag sa labanan. Sabi ni Kai na galing siya sa mundo kung saan natalo si Vanessa. At hindi niya mapigilang tumawa nang malaman niyang mga tao ang gumapi sa kanya, mas madaling paniwalaan niyang mga aninong halimaw, ligaw na Diyos, o mga banal na espiritu iyon. Ngunit nang marinig ang pangalang Propeta Sid, nagbago ang kanyang ekspresyon, at mumurahin niya ang sunod-sunod na mga bagay na ipinaisip sa kanya ni Naim. Binuksan ni Vanessa ang isang magic circle para gawing abo si Kai, pero hindi ganoon kadali. Binabaril niya ang bala na tumatago sa mahika at sa magic circle, pagkatapos ay sumugod pasulong para tamaan ang balikat niya. Pero ilusyon lang ng succubus yan, at dahil sa mabilis niyang reflexes, nakaiwas si Kai. Nagpatunay ang bala ni Kais na medyo naniwala si Vanessa sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay pinakakawalan niya ang isang agos ng impyernong apoy na tumusok sa pader, bagaman nagpapigil pa rin siya dahil ayaw niyang sirain ang kanyang kuta. Gumamit naman si Vanessa ng isang burst teknike na kayang sirain ang lahat ng lahi. Isang malaking magic circle ang bumuka sa ilalim ng paa ni Kai, at hindi kayang sirain yon ng mga bala niya. Rin, ngayon pagod na matapos talunin ang ilang dragon, biglang nakaramdam ng malakas na pag-uga mula sa itaas niya. Isang naglalagablab na apoy ang sumabog sa kalangitan matapos ang ataking ito. Tiyak na walang sinuman ang makakaligtas maliban sa mga bayani ng apat na lahi. Ngunit nakakagulat, buhay pa rin si Kai dahil nakapagsummon siya ng espada ni Sid sa oras. Si Rin, bagaman puno ng sugat, lumalapit para suportahan siya matapos tapusin ang kanyang gawain. Biglang lumitaw ang isang itim na buta sa likod ni Vanessa, at tumutubo ang mga tentakulo na mahigpit siyang ginagapos. Sa kalangitan, may bumukas na mas malaking itim na butas, at lumitaw ang nilalang na katulad ng umatake kina Kai at Rin kanina. Ang nilalang ay nagsasalita ng mekanikal na boses, hindi inaasahang pagbabago-bago ang natuklasan sa Demon Hero, na impluensyahan ng ipinagbabawal na keyword na sisimulang alisin gamit ang rasterizer, nagpapatupad ng zero code. Inaalis ang code ni Vanessa mula sa mundo upang pigilan ang panlabas na impluensya. Si Vanessa ay kumikibaka sa sakit at binibigkas ang isang sumpa. Pinagpapala ang laman at kaluluwa na nagpapalakas ng kanyang pagtutol. Ang nilalang ay ang puppet ni Orpheus. Hinahawakan ni Vanessa ang mukha nito at pinakawalan ang daloy ng apoy impyerno na nagliliwanag sa kalangitan ng gabi. Hindi pa rin namamatay ang nilalang at umatras papasok sa itim na butas. Natataranta si Rin dahil ang Vanessa na nakipaglaban siya dati ay hindi ganito kalakas. Pagkatapos, itinutok ni Vanessa ang pansin kay Kai at kay Rin. Nang harap ng nagising na Dark Queen Vanessa, humabol si Rin para yakapin siya ng mahigpit, sinasabihan si Kai na tumakbo. Pagkatapos ay bumato ng Dark Prison para pigilin siya. Ngunit sa isang nagigising na Vanessa, walang epekto ang bakod ni Rin, mabilis itong sumabog at itinutulak siya palayo. Nang makita si Rin na ganito, pilit na sumugod si Kai pasulong. Pero si Vanessa lumikha ng isang haliging apoy na tumutubo diretsyo tungo sa langit. Sa isang hampas lang na ito, nawalan ng kakayahang lumaban si Kai, duguan ng todo. Ang makita si Kai na pinapatay ang nagtulak kay Rin sa pagkabaliw. Isang daloy ng madilim na mahiwagang enerhiya ang bumabalot sa kanya, nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Sumisigaw si Rin na hindi talaga niya papatawarin si Vanessa. Kumalat ang kanyang mga pakpak, at ang kanyang mga daliri ay nagiging matutulis na kuko. Bago pa man maintindihan ni Vanessa ang nangyayari, biglang umatake si Rin at tinadyakan siya sa sikmura na nagpahilik sa kanya ng dugo. Ito ang tunay na kalikasan ni Rin. Gayunpaman, nakapagbigay lang ng ilang suntok si Rin bago siya pinigilan ni Vanessa, na nanlait na kung nakipaglaban siya sa anyong iyon mula pa sa simula, na isalba sana niya si Kai, malamang dahil natakot siyang mabunyag sa kanya sa anyong iyon. Ang mga tao ay mahina at duwag na lahi, natatakot sa mga demonyo, kinamumuhian ang mga halimaw na anino, nagpapatulong sa mga banal na espiritu, at napapagod sa panibugho ng mga ligaw na Diyos. Bawat salitang binibigkas ni Vanessa ay tumataga sa puso ni Rin, pinapagalaw ang kanyang mga luha. Pero ang pagsisisi ay hindi magiging dahilan para mabalik si Kai, kaya mamamatay siya kasama ni Vanessa.
Mahigpit na hinawakan ni rin ang kamay ni Vanessa at naglabas ng ipinagbabawal na sumpa na nagpapalabas ng kanilang mga buhay na patuloy na bumababa ng walang paraan para pigilan, magpapatuloy ito hanggang sila'y mamatay. Ngunit hindi inaasahan, si Rin ang unang bumagsak dahil ito ang lungga ni Vanessa, kaya natural na inihanda niya ito laban sa mga pagsalakay ng ibang lahi. Ginamit niya ang malawak na sumpang hadlang na kayang humarang sa mahika ng mga banal na espiritu, mga nilalang na phantom, at mga ligaw na Diyos. Para kay Rin na nagdadala ng mga jinn mula sa lahat ng lahi, 3 beses na mas malakas ang sumpa. Nagulat si Vanessa na kaya pang gumamit ng mahika ni Rin hanggang ngayon. Walang magawa si Rin kundi lumuhod at humingi ng tawad kay Kai dahil nabigo siya. Sa wakas, iniaangat ni Vanessa ang kamay para magbuga ng apoy at tapusin si Rin, pero hindi inaasahan, nakagising na si Kai at dinala si Rin palayo. Ito pala'y nawalan lang ng malay si Kai, hindi patay. Nasa mga bisig ni Kai, pakiramdam ni Rin ay napakainit. Nagulat ng husto si Vanessa dahil syempre, walang tao ang makakaligtas kung tatamaan ng burst spell ng ganoon kalapit na range. Salamat kay Sid at sa kanyang espada. Si Kai ay nakatayo sa harap niya, hinahamon si Vanessa na labis na nagagalit. Naniniwala siya na sinungaling ang mga tao. Ang banal na espiritu na si Master Rikujin Kyoko, ang Panginoon ng Langit na si Elfraya, at ang Hari ng Pangil na si Rathai, kahit nakakainis, ay mga ganap na kapangyarihan na makakapamuno sa kanilang mga lahi. Kinikilala niya sila bilang mga bayani. Pero ang mga tao ay wala ng mga bayani. Totoo, wala silang mga bayani, pero ipaglalaban ni Kai ng buong makakaya niya para talunin si Vanessa. Itinuturo ni Vanessa ang langit, tinatawag ang demonyong bituin. Agad na binigkas ni Kai ang incantation code holder at iwinik niya ang kanyang espada, sinira ang bituin. Pero hindi pa tapos, patuloy na pinatawag ni Vanessa ang libu-libong mga script ng impyerno na pumapalibot sa bahay. Sa sandaling ito, senyales ni Kai kay Ashrin sa ibaba na patayin ang kuryente. Sa dilim, hindi niya matutukoy ang posisyon ng mga tao dahil wala silang mahiwagang kapangyarihan. Kahit na kumikisla pa rin ang espada ni Sid, itinututok ni Vanessa ang kanyang apoy patungo rito. Ngunit palabas lang pala iyon na panlilinlang habang mabilis na pumunta si Kai sa likod ni Vanessa. Pinagsanay ni Kai ang sarili para sa sandaling ito mula pa noon. Si Kai ay nagbigay ng suntok na nagpagalaw kay Vanessa. Mabilis na itinapon ni Rin kay Sid ang espada niya. Tapos na, Vanessa, sabi niya, saka umatake na pumukol na nagwakas kay Dark Queen Vanessa, hanggang sa kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo at isauli si Urza sa kanya. Pagkahulog ni Vanessa sa lupa, nagsimulang mabasag ang katawan niya. Bago mamatay, parang may naaalala siya at paulit-ulit na bumubulong, Propeta Sid, World Reincarnation. Tinawag ni Sid na World Reincarnation ang penomenang muling sinusulat ang mundo. May isang nagdulot ng muling pagkabuhay ng mundo at nagbaluktot sa mundo. Tinatanong niya kay Kai na hanapin ang taong iyon, isa siya sa 3 natitirang bayani bukod sa kanya at kay Sid. Inaasahan ni Sid na mangyayari ang anomalya na ito at minsang ibinigay niya ang ilaw na tabak na ito kay Vanessa. Inilibing niya ito sa libingan para maghanda sa sitwasyong ito. Ang espada ang nag-iisang susi para itama ang pagbaluktot na ito. Baka nakipaglaban si Vanessa kay Sid pero may nakaraan na hindi alam ni Kai. Nakatago sa mundong kilala niya ang isang lihim na kodigo na tinatawag na Zero Code. Pinupuri ni Vanessa ang mga tao dahil marunong silang gumamit ng taktika para talunin siya. At saka umiiyak dahil natalo siya. Bago siya nawala, sinabi niya kay Kai na kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon, lalaban siya sa kanya bilang isang succubus. Mahal na mahal siya ni Shell at pinaiyak siya. Inihayag ng Ursa Federation sa lahat ng bansa na ang puwersang paglaban ng tao na pinamunuan ni Jian ay matagumpay na naibalik ang kabisera at natalo ang demonyong bayani, maaari na silang magpahinga. Tungkol kay Kai dahil sa sinabi ni Vanessa. Naiintindihan niya na hindi sila ni Rin ang anomalya, sila ang nakatakas mula sa anomalya. Gusto ni Rin na bumalik ang lahat sa dati dahil nakakatakot ang mundong ito. Pagkatapos, nagpapasalamat si Jen kay Kai at kay Rin sa ngalan ng Resist dahil sinagip nila ang lugar na ito. Salamat sa kanila, hindi lang nila maibabalik ito gaya ng dati, 30 taon na ang nakakaraan, kundi maibubuo pa itong mas maganda. Ngunit iwanin ang gawain ito sa mga nakatatandang pinuno habang aalis si Jen kay Urza. 3 pangunahing federasyon ng tao ang nanaig pa rin ng mga tribong Wild God, Holy Spirit, at Phantom Beast. Dahil sila ang unang federasyon na nagpabagsak ng isang demonyong bayani, kumalat ang balitang ito sa buong mundo at gustong makipagtulungan sa Resist ang iba pang mga federasyon para humingi ng tulong. At syempre, sasama rin si Kai at Rin dahil sila lang ang makakatalo ng mga bayani ng mga tribo, habang si Jen ang mamumuno dahil yon ang pinakamainam na magagawa ng isang commander.
Nang hindi gumalaw si Kai, mabilis na ipinaliwanag ni Jien na siyempre ihahanda niya ng mabuti. Sinabi ni Kai na medyo nagulat lang siya kasi ang Jien na kilala niya ay mukhang mas bata. Gusto rin ni Kai na makipagtulungan ang Jin side para talunin ang natitirang tatlong bayani. Wow, ang ganda nito. Magkakamayan sina Kai at Jien, nagtutulungan para wakasan ang digmaang 5 tribo. Dumating din si Rin para makipagkamay dahil gusto niyang makasama si Kai. Pagkatapos ng sapat na pahinga, tinipon ni Jien ang lahat para pag-usapan ang mga plano para sa darating na trabaho. Tungkol kay Kai, sinasabi niya kay Rin na kung wala si Sid sa mundong ito, siya ang papalit sa kanya para tapusin ang digmaang 5 tribo at hanapin ang ugat ng muling pagsilang ng mundo, ibabalik ang orihinal na mundo. Biglang naramdaman ni Rin na may napakapamilyar kay Kai. Biglang nagmukhang kagaya ng episode 2 ang eksena. Tumatakbo si Rin palayo sa kakaibang nilalang ng may lalaking nakaitim at sombrero na lumapit at dinala siya, sabay ang isang sinabi. Biglang nagising si Rin, panaginip lang pala yon. Nakaupo siya sa kotse kasama ang grupo ni Ashrin. Ang unang destinasyon ni Resists ay ang E-Federation. Iba pang mga bansa ang humihiling ng tulong, si Jien na ngayon ang pag-asa ng sangkatauhan. Naalala ni Kai nung ilang araw na nakalipas nung naglilinis siya kasama si Rin. Bigla niyang naamoy ang mga demonyo sa gusali. Nagpabilis sila papunta sa itaas nang biglang nagbukas ang isang hadlang na bumalot sa buong gusali. Isang babaeng demonyo ang lumitaw at nagsasorcery kay Kai, ngunit nagawa niyang hilahin ang kanyang espada at bigkasin ang incantation ng code holder. Biglipat siya sa likod ni Kai pero nahuli ni Rin. Ang demonyong ito ay pinangalan ng Hinmeril, isang sakubus din at kapatid ni Vanessa. Narinig ni Hinmeril na natalo ang kanyang kapatid ng isang tao at gustong batiin ang taong iyon para makita ang kanyang lakas. Bagaman minamahal niya ang kapatid, kung wala si Vanessa, si Hinmeril ang magiging nangungunang demonyo. Kaya siya nga nagpasalamat kay Kai. Ipinahayag ni Hinmeril na kung pagtitipunin ng mga demonyo ang kanilang puwersa, maaari nilang bawiin ang kabisera anumang oras, pero pansamantala nilang ipagkakaloob ito. Bagaman pag-aari pa rin ng mga demonyo ang ibang teritoryo. Sinabi ni Hinemarle na pakikinabangan ng magkabilang panig ang ayos na ito at may iwasan ang digmaan. Pinapurihan niya si Kai sa paglaban sa tatlong natitirang lahi, at inalok siyang halikin kung siya'y magwawagi na tinanggihan niya. Bago umalis, pinaalalahanan ni Hinemarle si Kai na mag-ingat kay Alfreya kung pupunta siya sa teritoryo ng Wild God dahil naging kakaiba ang pag-ugali niya kamakailan, balik sa kasalukuyan. Ang E-Federation na patutunguhan ni Resist ay sinakop ng mga mabangis na Diyos. Ang mga ligaw na Diyos ay alyansa ng mga elfo, duwende, diwata, at mga anghel. Mas kayabangan at uso kaysa sa mga tao, lumilikha ng makapangyarihang mahiwagang mga bagay artipakto. Kung ang mga demonyo ay halimaw para sa mga tao, ang mga ligaw na Diyos ay pinal na bersyon ng tao. Habang papalapit sila sa rest stop, biglang sinabihan ni Rin si Ashrin na buksan ang pinto. Bagaman ito ay teritoryo pa rin ng demonyo, may isang phantom beast dragon sa langit. Binabaril ng koponan ng dragon, hindi nito sinasaktan ng mga bala pero naiinis ito. Binabagsak ng dragon ang 2 kotse sa bangin, at tanging kapag nagsama-sama si Kai at Rin ang kaya nila itong itaboy. Noong gabing iyon, binigyan si Kai at Rin ng isang maluwag na tolda. Sigurado si Kai na may hiwalay na tent para sa mga babae, pero umiurong si Rin at tumatanggi. Sa sandaling iyon, naamoy ni Rin na papalapit sina Felan at Jin. Lumalabas na ang toldang ito para sa mga commander, kaya mananatili silang magkakasama. Tinatawag ni Felan si Kai palabas para mag-usap ng pribado, nagbabantay ang gwardiya sa labas habang pinapanood ni Kai ang loob. Kung nanatili si Felan kay Jien, maaaring maghinala ang mga tao na ang komandante ay nagkukunwaring lalaki. Dagdag ni Felan na nagsusuot si Jien ng manipis na damit pag natutulog kaya mag-ingat ka. Pagbalik ni Kai sa loob, magpapalitan si Rin at Jien sa pagmamasahe ng isa't isa. Tungkol sa nangyari kaninang umaga. Parang nalaman ng mga Phantom Beast na natalo ang Demon Hero at dumating para mag-scout. Sinabihan ni Jien si Kai na hindi siya natutulog ng mahimbing, kaya kung siya'y magigising o makakampay, sana'y maintindihan niya. Sa pagkatulog, napapahiga siya na yakap-yakapan ng 2 babae mula sa magkabilang gilid, kaya hindi siya makatulog. Kinabukasan ng umaga, ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay. May dark circle si Kai dahil hindi siya nakakatulog. Nakarating na sila sa Great Border Wall, tawiran ito papunta sa E-Federation. Iniutosan niya silang pumunta sa Kualta Syudad, sa mga gilid ng kabisera ng E-Federation, Cassiopeia. Ang punong tanggapan ng Resist Eos ay nasa doon. At mas epektibo ang mga baril nila laban sa Phantom Beasts kaysa sa mga demonyo.
Sinabihan ni Kai si Saki na huminto muna sa paghinga bago mag-shoot dahil ang mga ligaw na Diyos ay mukhang tao at maaaring magkamali. Sinabi ni Jien na huminto ang mga sasakyan at magpatuloy sa paglalakad. Yumakap si Rin sa isang bungkos ng mga prutas at iniaalok kay Kai na sinasabihan siyang itapon ito dahil nakakalason, pero sabi ni Rin kinain niya ang mga prutas na ito nang nasa elf forest siya. Akala ni Kai na ito ay kagubatan ng mga diwata, pero sa totoo lang, ang mga ligaw na Diyos ay sumalakay at ginawang gubat ng mga duwende ang mga syudad ng tao. Malugod silang sinalubong ng mga lokal at lumalaban sa hukbo ng Eos. Ang balita ng kanilang pagkatalo sa Demon Hero ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao rito. Masaya ring makita ng tagapayo si Felan muli dahil siya ang dati niyang maestro. Sila'y mga manlalakbay sa mga larangan ng digmaan sa buong mundo, kaya't ang muling pagkikita ay isang malaking kagalakan. Dinadala sila ng tagapayo para makilala si Komandanteng Dante, na may sinaunang dugong hari ng E-Federation at tinatawag ang sarili niyang emperador. Sa kanyang selosa, mapagduda, at matigas na ugali, malamang may hinanakit siya kay Jien. Ang asul na buhok na babae na si Quebeli ang katulong ni Dante, lahat ng may kinalaman sa kanya ay dumadaan sa kanya. Sa loob, sinaway ni Dante si Jien dahil late siya, sabi na dapat nagkita sila ngayong umaga. At naglakas loob siyang hayaang maghintay siya. Sinabi ni Jien na na-late sila dahil inatake sila ng dragon sa daan, kaya ginugol nila ang kalahating araw sa pag-aalaga ng nasugatan at pagsisiyasat ng mga sasakyan. Pero hindi iniintindi ni Dante at tinanong pa nga kung bakit pumunta si Jien sa kanyang bansa, marahil para kumita ng kredito at kunin ang Resist E. Sinabi ni Jien na pumunta sila dahil nakatanggap sila ng kahilingan para tumulong mula sa Resist E, pero patuloy niyang itinanggi ito, sinasabing kumilos ang mga tauhan ng mag-isa. Higit pa rito, tiyak na ayaw ni Dante na magpatuloy ang lugar na ito sa ilalim ng pamamahala ng malabong Diyos. Bukod pa rito, pinapayuhan ni Jien si Dante na ang pagkilala ay hindi na pagpupasyahan nila ni siya lamang. Ngunit mula sa mga nasasakupan at mga mamamayan, kaya kung gusto niyang kapurihan, dapat patunayan niyang karapat-dapat at kusang pupuri sa kanya ang mga tao. Pagkatapos ay nakikilahok sila sa isang pulong para talakayin ang estratehiya. Hindi tulad ng sa mga demonyo, hindi nila alam kung saan nagtatago ang bayani Diyos ng ligaw na gubat. Nag-aalok si Jien na mag-scout, basta ipahiram sa kanya ni Dante ang isang elite na koponan mula sa Resist, kapag sinabi ni Jien na nais niyang ipagkatiwala ang buhay niya sa mga naglaban na sa lupang ito. Kinukuha niya ang puso ng lahat ng sundalong nandito. Mong gabi, nagluto si Rin ng mukhang nakakatakot na pagkain at inalok ito sa lahat. Tinanong ni Ashrin si Kai kung may alam siya tungkol sa magandang katulong ni Dante, habang nararamdaman ni Rin na may mali sa batang babae. Kinabukasan ng umaga, sina Jien at ang mga puwersa ng Resist Eos Elite ay patungo sa gubat ng mga duwende. Habang nag-aalala si Rin, tuloy-tuloy na pinapaimbos ni Dantes na katulong ang isipan niya, kaya lalo niyang sinisisi si Jien. Nahapon, bumalik si Jien sa kampo para iguhit ang mapa ng Elf Forest batay sa mga nakalap na impormasyon. Bukas ng umaga, magkakaroon sila ng pulong para sa estratehiya. Nag-aalala si Felan dahil lumabas ang kanyang amo para mag-scout kasama ang mga hindi niya kilala nang hindi siya isinama. Kinabukasan, iniharap ni Jien ang mga ruta ng patrol ng mga diwata batay sa mga bakas ng ligaw na Diyos at nasasabik ang lahat na makatrabaho siya. Dahil tuso ang mga ligaw na Diyos, kailangang maghanda ng mabuti bago pumasok sa kanilang teritoryo. Si Rin ay nagbubunganga dahil hindi pa siya nakakalaban. Hinaplos ni Kai ang kanyang ulo, sabay sabi na kapag dumating ang oras ay ang kalaban nila ay si Lord of Heaven Alfria, manatili sa kanyang tabi at lumaban. Si Rin ay tumitingin sa paligid, hindi makita ang assistant at si Dante kahit saan, nag-aalala dahil hindi man lang sila dumadalo sa pulong. Masama ang loob ni Dante dahil ang kanyang mga sundalo ay pinamumunuan ng binatang si Jien. Iniabot ng assistant kay Dante ang isang papel, sinasabing kailangan lang niyang makamit ang higit kay Jien para masigurong mananatili ang posisyon niya. Plano niya na si Dante ang manguna ng mga tropa papunta mismo sa Elf Forest, dakpin ang mga elf at angel bilang mga bihag. Itinuturo niya ang papel, sinasabing may lihim na grupo na nagsimulang magsuri sa kailaliman ng Elf Forest at inuutusan ang mga tropa na umalis kaagad. Naniniwala ang tagapayo na hahadlang ito sa koordinasyon kasama ang Resist Urza. Pero tinatanong ni Dante kung kaninong bansa ito, kaya ang tagapayo ay sumunod ng may pag-aatubili at humihiling ng pahintulot para sa kanya at sa mga nasasakupang sumunod din. Sumasang-ayon si Dante pero ipinapilit niyang itago ang planong ito mula kay Resist Urza. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda silang simulan ang pagpupulong, sinabi ni Rin kay Kai kung ano ang iniisip niya na ang assistant ay parang hindi tao. Sa gubat ng mga duwende, nakakalat ang mga sandata sa lupa na nagpapahiwatig na alam na ang kapalaran ng mga sundalong sinuong ni Dante.
Sa himpapawid, dalawang elfa ang nagtatanong kay Alfrea kung bakit niya, bilang pinuno, niloloko ang mga ligaw na Diyos. Sinasabi niya na ang mundo ay para sa mga anghel, walang pangangailangan para sa mga mababang lahi gaya ng mga elfo, duwende, o diwata. Hindi makapaniwala ang dalawang babae sa mga malupit na salitang ito, pero pagtingin sa nilalang sa likod ni Alfrea, mukhang na manipula ang isip niya. Mula ngayon, tatapusin ni Alfrea ang ugnayan nila magpakailanman. Itinutok ni Alfrea ang kanyang sandata sa kanila. Pilitang pinilit ang burden-haired na babae, ang Grand Elder, na itaas ang kanyang tungkod para ipagtanggol ang sarili. Ang dalagita na may dalawang kulay ang buhok, si Pariha Riron, ay itinapon pababa sa kagubatan, habang ang dakilang matanda ay mahigpit na nakakulong sa isang kristal. Paggising ni Riron, tinatawagan niya ang mga diwata at mga duwende. Tila iniugnay ni Riron ang mga tao sa likod nito. Naabot na ng mga puwersang tumututol ang gubat ng mga duwende. Huling nakipag-ugnayan kay Dante kagabi ng umaga, at naputol na ang komunikasyon mula noon. Alam ni Dante kung gaano delikado ang Elf Forest pero kumilos pa rin siya ng ganyan, na nagpapahiwatig na malamang may nang-udyok sa kanya, baka ang assistant niya ay isang elf, Niley. Kung natatabunan ang mga taing niya, halos hindi magkaiba ang anyo ng mga duwende sa mga tao, kaya maaaring may mga duwende na nakapasok sa resist. Si Ashrin at Saki ang bahala sa hulihang gwardiya. Habang lalong sumusulong sa gubat, nadiskubre nila ang mga sandatang panlaban. Naglagay ang mga duwende ng mga peking bitag sa mga puno, habang ang mga totoong bitag ay nasa mga dahon, mahirap matukoy. Ayon kay Kais, kadalasan naglalagay ng maraming magkakapatong na bitag na mahiwaga ang mga elfo. Bigla, sinasabi ni Rin na naamoy niya ang mga duwende, tinuruan siya ng espesyal para madama ang mahika. Sinunod nila ang gabay ni Rin pero natagpuan lang ang sirang pader. Isang mahiwagang bilog ang lumitaw sa lupa, isang teleportation gate na karaniwang ginagamit ng mga wild gods. Na-teleport sila sa ibang lugar, at nakakagulat na nandun din sina Saki at Ashrin. Nag-aaway sina Saki at Ashrin dahil inakala ni Saki na sinamantala niya ang pagkakataon na hawakan ang kanyang puwet. Sinasabihan sila ni Felan na huwag mag-ingay sa teritoryo ng kaaway. Bigla, tumakbo palabas ang isang maliit na batang babae. Mabilis na sinabihan ni Felan ang mga ito na lumayo kasi ang batang babaeng ito ay isang ligaw na diyosa, isang dakilang engkanto. Habang hinahabol ang mga paru-paro, nabangga ng babae ang paa ni Ashrin. Tinanong niya kung saang kagubatan nagmula ang elf ni Ashrin. Nakakagulat na hindi niya maamoy ang kapangyarihang mahika. Nang sinabi ni Ashrin na tao sila, sumigaw ang babae at tumakbo palayo. Natatakot na kainin, hinahabol nila siya at nakakating sa isang nayon, pero hinahadlangan sila ng dalawang gwardiya ng pintuang elven na may mga pana. Iniutos ni Quibeli sa mga duwende na huminto, nagulat na nagawang iaktiba ng grupo ni Jeans ang teleportation gate. Buhi pa sina Dante at ang iba, pero nakainhali sila ng nakaluklok na gas mula sa parang ng mga bulaklak at hindi makagalaw ng ilang araw. Papakawalan ni Quibeli ang mga bihag kung lalaban ang grupo ni Jeans kontra sa mga anghel. Bagaman parehong mabangis na Diyos, nagkanulo ang mga anghel sa mga duwende. Dinadala ni Quibeli sila para makilala si Riron. Ito ang unang beses na pumasok ang mga tao sa isang nayon ng elf. Nagtatanong si Riron kay Jian kung ang suot niyang damit ay damit ng elf at kung saan niya ito nakuha. Dinukot iyon ng mga demonyo mula sa mga mababangis na Diyos, at nakuha ni Jian ito noong isang raid mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi na nanalasa laban sa mga duwende, palalampasin ito ni Riron. Iniaalok ni Riron ang isang kasunduan para isauli ang mga bihag sakaling iligtas nila ang kanilang Grand Elder na hawak ni Alfrea. Si Alfrea ang diwata ng ligaw na digmaan. Nagbago siya, dating mainit at maamo, pero bigla niyang idineklara isang araw na dapat sumunod sa mga anghel ang mga elf, duwende, at diwata. Hindi matanggap ni Riron ito kaya sumama siya sa Grand Elder para mag-apela ng diretsyo, kaya nangyari ang sitwasyong ito. Ang ibig sabihin ng Riron ay hindi kayang makipagdigma ng mga elf laban sa mga anghel ng mag-isa. Sinisiya si Felan, paano kung nagsanib puwersa ang mga diwata at anghel para sila ay malinlang? Sinumpa ni Quibeli ang kanyang buhay at inalok na samahan ang grupo ni Jeans papuntang Angel Palace. Kung makita nila si Riron na nakahiga sa daan, maaari nilang hulihin o patayin si Quibeli kung gusto nila. Ngunit matigas na tumanggi si Felan, sinasabing ang ulo ni Quibelis ay hindi katumbas ng buhay ng 20 bihag at ng 6 na kasama ni Jen. Si Felan ay humihiling ng dagdag na kasama o ang ulo ng ibang tao bilang kolateral, kaya tumindig din si Riron upang ipanagot ang kanyang ulo, sasabihin niyang sasama siya sa grupo ni Jeans at kung may makita silang kahina-hinala, maaari nilang kunin ang kanyang ulo. Mga ligaw na Diyos na tao sumilip para manood. Iniutos ni Riron silang bumalik sa kanilang mga posisyon, kasama na ang mga diwata at duwende na sa wakas ay umaalis.
Ang babaeng nakita kanina ay si Silk, na gumagamit ng mahika para tumawag ng higanting liryo ng tubig bilang sakayan. Sinabihan ni Riron silang umupo at ipapaliwanag niya ang plano mamaya. That night, sinukailaw si Kai ng apoy at binabantayan si Rin habang natutulog upang pigilan ang pariresa na gumawa ng anuman. Sabi ni Riron na hindi niya sila susalakayin hanggang matatapos ang tratado. Narinig ni Riron na dinaig ni Kai at Rin si Dark Queen Vanessa at tinatanong kung sapat ba sila para harapin si Ulfraya. Sapagkat bukas pagdating nila sa Angel Palace, halos siguradong kakaharapin nila si Ulfraya. Sinabihan sila ni Riron na tandaan ito kung balak nilang tumakas sa takot. Huwag subukang lumabas ng kagubatang ito kung gusto mong mabuhay. May tanong din si Kai. Nagtatanong kay Riron kung kilala niya si Sid pero wala siyang alam. Bigla ang naalala ni Kai ang sinabi ni Vanessa kanina, maaaring si Lord of Heaven Alfria ba ang siyang nagdulot ng fenomeno ng muling pagsilang ng mundo. Kinabukasan ng umaga, nakaabot sila sa isang patpat ng puno. Maraming lumilipad na kuta ng mga anghel pero iisa lang ang tinatawag na palasyo dahil doon nakatira si Alfria. Kailangang mahika para maabot iyon. Ang mga ligaw na Diyos ay mapagbantay laban sa mga demonyo, banal na espiritu, at mga halimaw na multo. Napagtanto ni Kai na karamihan ng pangunahing puwersa ng mga anghel ay tiyak na nasa hangganan. Kaya manipis ang depensa ng mga palasyong anghel. Pagkatapos, na-teleport sila sa napakataas na lugar dahil ang palasyo ng anghel ay nasa kalangitan. Nasusunog ng malala ang lugar at maraming sugatan, magandang oportunidad dahil humina ang mga depensa. Nagpapatuloy silang mag-teleport papaloob pa sa palasyo. Kung wala ang patnubay ng elf, napakahirap makapasok dito. Habang nagte-teleport papunta sa susunod na antas, muntik silang mabangga ng isang tinatawag na Battle God Vicious. Siya ay alagad ni Alfria at sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos. Sabi ni Vicious na pinarusahan ni Alfria ang mga nasugatang nasa labas dahil hindi sumunod sa kanya. Mabawasan din ang Elf Grand Elder agad isa sa buhay bilang aral sa mga elf, diwata, at duwende. Ang mga puwersang tumutol ay sasalakayin si Vicious, mananatili si Nefelan, Saki, at Ashrin upang hadlangan siya habang magpapatuloy ang iba papunta sa susunod na antas. Sa antas na ito, nakakasalubong nila ang isang nakaarmang anghel na nagngangalang Rafaelo. At si Rin na ang bahala sa palapag na ito. Natatira ang tatlo na aakyat sa susunod na antas, pero hindi makita ang pindutan para iaktiba ang teleportation gate. Pinoprotektahan ang lugar na ito ng maraming patong ng mga hadlang. Si Riron ang maglilinis ng lahat ng bitad, saka tatlo silang papunta sa pinakamataas na lugar kung saan nakakakulong ang Grand Elder. Si Alfria ay lumulutang sa langit, tuloy-tuloy ang pagransa na ang langit ang naghahari sa lahat, nagtatanong kung bakit hindi sumusunod ang mga tao sa mga anghel. Sa grupong Felans, sinusubukan nilang lumaban pabalik kay Vicious. Nakikilala niya ang espada sa kamay ni Felan bilang isang pangil mula sa drago ng tribong Phantom Beast na nag-aalab kapag tumama. Mahusay si Vicious sa mga bagay na ito dahil ang Wild Gods ay tribong dalubhasa sa paggawa ng mga mahiwagang artifact. Sakay rin, nagiging sanhi pa ng pagbagsak ng isang haligi sa palasyo ang laban niya. Pinupuri ni Rafaelo si Rin dahil nagawang pasukin ang kanyang pananggalang pero alam niyang nagsisinungaling siya dahil hindi gaanong epektibo ang kanyang mga atake. Galit si Rin sa mga anghel dahil lagi nilang tinitingnan ang lahat ng may kapalaluan, hinuhusgahan ang iba. Sa itaas, nagpasya si Alfrea na bitayin ang Grand Elder ng mga elf. Naalala ni Riron kung gaano kabait si Alfrea noon at sumasakit ng todo ang puso niya. Siya'y sumisigaw na walang karapatan si Alfrea na pamunuan ang Wild Gods at patitigilin niya siya. Nagmamadali siya palapit kay Alfrea na tumatawag ng Sacred Star at direktang sumasalpok kay Riron. Swerte naman, nakarating si Kai agad, binigkas ang incantation ng Code Holder, at matagumpay na naantala ang pag-atake. Hindi naniniwala si Alfria na tao si Kai kundi isang duwende na nagkukunwari dahil wala namang dahilan para protektahan ng isang tao ang mga duwende. Alam din niya na ang espada sa kamay ni Kai ay hindi ordinaryong espada. Pagkarinig na ang espada ang pumatay kay Vanessa, napapailing si Alfria, nagtataka na natalo ang babaeng iyon ng isang tao, ang kapal ng mukha. Pero naniniwala si Kai na wala siyang karapatang tawaging hangal si Vanessa dahil hindi niya kailanman pinaparusahan ang kanyang mga nasasakupan. Patuloy na ipinagyayabang ni Alfria na siya ang rurok ng mundo. Kinabitan ni Jean ang kanyang muonbo at tumira ng diretsyo kay Alfria. Masyadong mayabang, depensa niya lang ay isang magic circle, kaya nabasag ito at nagkaroon siya ng gasgas sa mukha. Kinilala ni Alfria na isang elf bow ito at tinanong si Jean kung alam niya ang magiging kahihinatnan ng paggamit nito. Naunawaan ni Jean at sinabi niyang magiging proud siya kahit kailangang isakripisyo ang buhay niya para doon.
Kinukuha ni Alfrea ang isang kampana at ginamit ang thunder ng langit, itinulo ito diretsyo kay Jin. Pero hanggat nasa katawan niya ang elf spirit armor at tumatanggap ng magical attack, hindi siya masasaktan. Patuloy gamitin ni Alfrea ang Glory Judgment Light, sumampal ng sunod-sunod na kidlat. Kailangang gumamit si Riron ng 7 prinsesang tagapag-alaga, ang ikatlong prinsesa, na lumikha ng isang harang para pigilan ang kidlat at iligtas si Jin. Ang dahilan kung bakit sinagip ni Riron sila ay dahil ilang beses nila siyang sinagip. Iniisip ni Kai na kailangan nilang iligtas ang Grand Elder para humingi ng tulong niya sa laban. Siya at si Riron ay tumakbo patungo sa kanya, ngunit ginamit ni Alfrea ang Purification Spear, itinapon ito ng diretsyo sa kanila. Ang sibat ay makakapasok sa spell ng ika-4 na prinsesa ni Riron, tanging ang tabak ni Kai ang makakasira nito. Nagmadali si Riron patungo sa kabaong para iligtas ang Grand Elder, ngunit hindi inaasahan, nagkabasag ang Elf Treasure Sword. Ang kabaong na ito ay may kapangyarihang halos kasing laki ng sa isang bayani. Kapag inaalala, ginagamit na ni Alfrea ang maraming teknik kahit para sa isang bayani. Dapat naubos na ang kapangyarihang mahika niya ngayon. Paano niya nakokontrol ng sabay-sabay ang napakaraming mahikang artifact? Marahil binago siya ng kapangyarihang iyon. Pero sabi ni Alfrea masaya siya dahil mayroon na siyang mga bagong nasasakupan para pumalit sa kanila. Biglang bumukas ang isang black hole at lumabas ang nilalang na tinatawag na rasterizer. Tinatawag ni Alfrea itong tapat niyang kawal. Balik kay Rin, sobrang tindi ng kanilang paglalaban. Sinusunggaban ni Rin ang buong combo ni Rafalos, nasasaktan siya, pero pinipilit pa rin niyang tipunin ang kidlat sa kanang braso at sumugod pasulong para suntukin siya ng diretsyo sa mukha na nagbasag sa baluti sa ulo nito. Si Fela ng usapan, umatake siya kay Vicious para ilihis ang atensyon, tapos pinapahagis niya kay Ashran ang granada na sumira sa mga pakpak niya. Para sa mga anghel, ang mga pakpak ang pinagmumulan ng mahiwagang kapangyarihan at sabay ding kahinaan, narinig niya ang impormasyong ito kay Kai, kaya siya ang nagwagi. Pagdating kay Rin, nang masira ang helmet ni Rafaela, umatras siya at umamin ng pagkatalo. Pero alam niya na sinadya niyang matalo para makapunta siya at iligtas ang Grand Elder. Mula noon, nagbago si Alfrea, kaya kinailangang magtiis at maghintay ni Vicious ng pagkakataon. Gusto lang nilang makita kung kaya bang labanan ng mga taong ito si Alfrea. Napagtanto ni Felan na ang isang anghel na hindi lumilipad, kundi nakikipagbuno ng malapitan, malinaw na hindi nakikipaglaban ng buong lakas. Sa itaas, nagpapaputok ang rasterizer ng shockwave na sinisira ang lupa saan man ito dumaan, na nagpapalipad kay Jin. Sa kabutihang palad, dumating si Rin na lumipad kaya nahuli si Jin, na nakapagpapatira ng palaso kay rasterizer, ngunit wala itong epekto. Tinanong naman ni Kai si Alfrea kung siya ang nagdulot ng muling pagkakabuhay ng mundo, pero hindi niya alam kung ano yon. Nagsisimula ng pagdudahan ni Kai ang mga salita ni Vanessa, pero nang marinig ang pangalang Sid, humawak din si Alfrea sa ulo at mumura ng katulad kay Vanessa. Bigla, iniunat ni rasterizer ang mga galamay para higpitin si Alfrea at itulak siya sa pader. Nagsasalita ito sa mekanikal na boses, nakakaramdam ng hindi pangkaraniwang pagbabago mula sa Diyos Heroeng Ligaw, na apektuhan ng ipinagbabawal na keyword na Sid, nagpapatupad ng zero code, inaalis ang Alfrea's code mula sa mundo, sinisimula ng overwrite ng hero. Walang nakakaintindi ng nangyayari habang unti-unting nilalamon ni Alfrea ang itim na butas. Pagkagapos, sumisilip ang rasterizer sa itim na butas at nawawala. Pagkaraan nilang isipin na tapos na, isang malaking haligi ng kadiliman ang lumitaw, at nagpakita si Alfrea na nasa madilim na kalagayan. Ang mga mata at boses niya naging mekanikal na. Ito ang kanyang pagbabago. Mula ngayon, i-overwrite niya bilang isang wild god na bayani. Nang marinig ang salitang i-overwrite, biglang naalala ni Kai nang bumagsak ang mundo. Isang itim na butas ang lumitaw, sinisipsip lahat kasabay ng anunsyo, na-activate ang paglilibing muli ng mundo, ipinatutupad ang pag-overwrite ng mundo. Noong panahong iyon, nabura ang mundo at napalitan. Ngayon, isang bayani ang ni-overwrite. Hindi pinapaniwalaan ni Riron ito at paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Alfreas. Ngunit ginamit niya ang mahika para magpakawala ng agos ng apoy. Agad gumamit si Rin ng magic circle para harangan ito, pero hindi niya mahahawakan ng matagal. Nagkakasira ito at itinataboy ang lahat palayo. Walang malay si Rin habang nakahawak naman ang 3 pang tao. Napagtanto ni Riron na kayanan ni Alfrea gumamit ng mahika kahit walang mga mahiwagang kagamitan. Patuloy niyang pinapangalanan siya, sinusubukang kumbinsihin na magising, ang mga mahiwagang artifact ay karangalan ng mga ligaw na Diyos, at ang maging masaya sa paggamit ng magic ng walang mga artifact ay nakasasakit sa dangal ng mga ligaw na Diyos. Wala sa pakialam si Alfrea at patuloy na umaatake.
Ngayon sinasama ni Riron lahat ng Guardian Princesses, gamit ang Sixth Princess na kayang tiisin ang kanyang atake. Ngunit hinugot ni Elfraya ang God-bestowed Kingsword, sumugod pasulong para tusukin ang lahat ng pananggalang at sa katusok ang balikat ni Riron na nagdulot ng pagsabog ng kanyang dugo. Galit na lumusong si Kai para makipaglaban kay Ulfria ng mano a mano, sinasabing totoo ang paggalang ni Riron sa kanya at naniniwala pa rin siyang babalik siya. Ngunit tinatawanan ni Ulfria yan, wala siyang interes makihalo sa mga pantasya ng mahihinang species. Ngayon hindi na siya ang taong hinahangaan ni Riron, hindi na ang pinuno ng mga ligaw na Diyos, peke lang siyang kopya na ginagaya ang kapangyarihan ng isang bayani. Ngayon ay nakikipaglaban si Kai sa espada kay Ulfria at napapansin niyang kapag nabasag ang kanyang tabak, kusang bumabalik ang anyo nito. Epektibo pa rin ang Riron Barrier, pero dahil sobrang bilis mag-regenerate ng espada, kaya pa rin itong tumagos sa layer ng depensa. Ang mga bayani na kilala ni Kai ay lumalaban para protektahan ang kanilang lahi, hindi kumikilos ng padalos-dalos gaya ni Elfria. Wala siyang pakialam at tinawag ang Diyos ibinigay na espadahari, tinulungan siyang kontrolin ang napakalaking espada para atakihin si Kai. Pero naging mas bihasa rin si Kai sa espada at madaling makakatalo kay Alfria. Kung ganoon, tinusok ni Alfria ang kanyang espada sa lupa, may balak gumuho ang buong Angel Palace para ihulog sila hanggang mamatay. Ngayon hinihiling ni Riron kay Jien na ipahiram ang kanyang lakas, tatalunin niya si Alfria. Sinisig ni Kai ng padalos-dalos sa kalasag ni Alfria, at nagawa niyang hiwain ang kanyang tiyan. Hinahawakan ni Alfria ang kanyang leg, kaya nahulog ang kanyang espada. Di tulad ni Vanessa, itong isa dilute pa rin. Ngunit sa likod nila, pinagsama ni Riron at Jien ang Muon Bow, full Muon, na nagtutok ng isang matalim na palaso diretso kay Alfria. Ang palaso ang nagpatanggal ng isang braso kay Alfria, kaya nakalaya si Kai. Pagkatapos ay umuungol siya, mga api, at muntik nang sumabog sa kapangyarihan nang hinawakan siya ni Kai gamit ang dalawang kamay, pinatakbo paikot, at pinuksok ng suntok ang kanyang tiyan. Isang sinag ng ilaw ang sumabog mula kay Alfria, at siya'y muling nagkamalay. Sinasabihan niya ang lahat na lumikas dahil tatalsain na ang lugar, sinasabihang hindi nakarapat-dapat kay Riron ang hangarin niya. Ngunit hindi siya sangayon. Sa sandaling ito, nagwasak rin ang kabaong na nakakulong ang dakilang matanda, pinakakawala siya. Humihiling si Alfreya kay Riron na iparating ang kanyang paghingi ng paumanhin sa lahat ng mga ligaw na Diyos. Ipinagkatiwala kay Alfreya ng mga salitang ito ni Sid, na nagdalamhati dahil ang pinagmulan ng muling pagsilang ng mundo ay puot. Inaamin din niya na si Kai, kahit tao, ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang mga elfo, siya ang humawak ng ipinagbabawal na code. Putulin ang galit na umiikot sa mundo. Sa ganyan, si Alfria ay naglaho na parang bula. Lahat sila nakalapag ng ligtas. Tinanong ni Kai kung kailan naging ganito si Alfria. Sabi nila mula nang lumitaw ang halimaw na tinawag na Rasterizer, unti-unti nang lumalayo si Alfria sa mga tao sa paligid niya. Iniisip ni Kai kung ang Rasterizer ay nasasakupan ng isang bayani. Bakit ito lalapit sa mga bayani para umatake? Nang mailigtas si Rin, lumitaw din si Rasterizer, marahil nag-obserba, at napapabilang din si Rin sa mga target. Minsan na namang nagkaroon ng bangungot si Rin na hinahabol siya ni Rasterizer at ng kakaibang lalaki. Nagising siya nang natigilan nang makita si Kai pa rin sa tabi niya at dali-dali siyang niyakap. Hinaplos ni Kai ang ulo ni Rin para aliwin siya, hindi alam na matagal nang naroon si Jien. Sinabi ni Rin kay Jien ang totoo tungkol sa kanyang pinagmulan dahil naihayag na rin ang kanyang mga pakpak. Natatakot sila na kung malalaman ang katotohanan, tiyak na iisipin ng resist na demonyong espiya si Rin. Pero dahil sa mga ambag niya sa sangkatauhan, labis siyang pinagkakatiwalaan ni Jien. Kailangan lang ni Rin si Kai, pero masaya rin siyang may tiwalang ibinigay ni James. Akala nila dapat nilang sabihin kina Saki at Ashrin, pero iba pa muna dahil baka ma-shock sila. Sinabi ni Jien na nais niyang mahawakan ang mga pakpak ni Rin. Umampil ang mukha ni Rin dahil nakakakiliti, kaya mas nilalait siya ni Jien ng mas masigla. Kinabukasan ng umaga, pumirma sila ng kasunduan ng tigil putukan para sa susunod na taon. Hindi pwedeng pumasok ang mga tao sa mga kagubatan ng ligaw na Diyos, at hindi rin pwedeng pumasok ang mga ligaw na Diyos sa mga lungsod ng tao. Bilang karagdagan, nang ilarawan ng Grand Elder ang mga sandata ng grupong Jeans, labis na naengganyo ang mga duwende dito at mabilis na gumawa ng bagong wish bow para kay Jien dahil sira ang dati. Ibigay kay Kai ang isang kahon ng simpleng bala ng diwata para burahin ang mahika, at isang kahon ng bala ng ilaw ng diwata na personal na pinino mula sa iris or gamit ang reiron. Mga regalong mula sa mga duwende para sa grupo ni Jeans, dahil kung wala sila, maaaring nagkaroon ng digmaang sibil ang tribong Wild God.
Tinanong ng dakilang matanda kung balak nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa tribong banal na espiritu sa timog at sa tribong halimaw na phantom sa kanluran. Pero sabi ni Jien, hindi niya maaaring ibunyag ang kanilang mga plano. Nang balikan, nagsimulang maging kakaiba ang lahat 10 taon na ang nakalilipas, nang harapin ni Alfrea ang pumasok mula sa kanluran, ang mandirigmang phantom beast, si Fang King Rathai. Nakita ni Rafaelo na magkatitigan sila ng ilang oras na walang mga tauhan, para talagang may pinaplano o pinagkakasunduan sila. Simula noon, nagsilbi na kasama ni Ulfraya si Rasterizer, kaya gustong magpadala ng isang tao ang mga Wild Gods para suportahan si Resist at alamin ang katotohanan. Iniisip ni Riron na napakabagsik ng Grand Elder dahil ang pagpapadala ng ganito ay wala namang pinagkaiba sa pagiging bihag. Hindi inaasahan, ang taong ipinadala ng Grand Elder ay si Riron na ikinagulat siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya yon. Sabi ng Grand Elder, hindi ka ba palagi na nakadikit sa batang si Kai? Tinatanong din ni Rin kay Riron kung may nararamdaman siya kay Kai, parang naiinggit siya. Namumula si Riron, mabilis na humihingi ng tulong kay Kai, pero sinabing ikagagalak niyang maging kasama niya siya. Kaya, napili na kung sino ang ipapadala. Nasa base, sinabihan ni Jin ang tagapayo tungkol sa 1-year ceasefire sa Wild Gods, hindi man ito matagal. Isang malaking hakbang ito pasulong, ang iba pa ay iwan para asikasuhin ng E-Federation. Napansin ni Dante na matapos patumbahin ang demon at wild god ng mga bayani, hindi na ituturing ng dalawang natitirang tribo ang mga tao bilang mahina kundi magiging mapagbantay sila. Para makipaglaban sa dalawang natitirang tribo, kailangan ng pagkakaisa ng mga resists. Ang commander ng resists, Euron Federation sa Timog, Lion King Balmont, ay patuloy na nakikipaglaban sa Holy Spirits. Kilalang kilala siya ni Felan at marami siyang natulong mula sa kanya, siguradong dakila siyang pinuno. Tungkol kay Dante, tama ang kanyang pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon. Pero kung mabibigay niya ang kanyang maliit na pagpapahalaga sa sarili, baka kaya niyang gampanan ang papel ng pamumunong pantao. Ngunit tumatanggi si Dante, gustong iwan yon kay Jin. Kahit ayaw niyang maging pinuno o gumawa ng anumang dakila, gusto niya lang na matapos agad ang digmaang 5 tribo. Sa tabi ng isang talon, may nakaupo na pulang buhok na dalaga ng isang patak ng tubig ang bumagsak sa ibang bato at naging isang asul buhok na dalaga. Ang batang babae na may asul na buhok ay ang banal na espiritu bayani, Spirit Master Rikujin Kyoko, at ang batang babae na may pulang buhok ay ang Phantom Beast bayani, Fang King Rathai. Nagsasalita sila tungkol sa pagkatalo ni Vanessa at Elfraya, ngayon 2 na lang ang natitira. Ang lungkot naman. Ngunit napagtanto ni Kyoko na nagsisinungaling si Rathai. Hindi na nagtutago ang Rathai at ipinahahayag na ngayon, mawawala na ang mga banal na espiritu sa mundong ito. Sabay silang sumugod sa labanan, apoy laban sa tubig na nagtatapat. Si Fang King Rathai, may kalamangan sa malapitang labanan, ay sumugod at tinumba ang Spirit Master na si Rikujin Kayoko sa lupa, pero mabilis na nagbago si Kayoko na parang mga patak ng tubig. Habang binibigkas ang Deepwater Mirror Transformation Spell at pinalilibutan si Rathai ng isang sphere ng tubig, ginawa ni Kyoko ang napakahabang braso at paulit-ulit na binugbog si Rathai. Akinaisip niyang nakuha na ang kalamangan, lumalapit si Kyoko kay Rathai. Di malam, may lumitaw na rasterizer mula sa likod ni Rathai at mahigpit na hinawakan ang mukha ni Kyoko. Ayon sa sinasabi ni Rathai, siya yata ang nasa likod ng rasterizer. Nasa resist, ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Umakay na naupo si Riron sa tabi ni Kai at masayang nakikipag-usap sa kanya, kaya naiinggit ng husto si Rin. Binanggit ni Riron ang isang higanting uri ng daga, mga 1 metro ang diametro, bihirang lumitaw, pero kung ito ay magpapaliko patungo sa kanila, mabubunot mamamasa ang mga sasakyan. Kung pupunta sila patimog, ito ang pinakamabilis na rutang ito, pero may panganib na makasalubong ng higanteng mga hedgehog. Ngunit ang hindi matanggap ni Rin ay bakit nakaupo si Riron sa tabi ni Kai, dahil lang ginagabayan niya sila. Dagdag pa, ang kasuotan ni Riron ay may panlilihim na mahika, kaya sinuman na hindi niya alam na siya ay isang elf ay hindi makakakita ng kanyang mahabang tainga. Habang mas madami ang sinasabi ni Riron, mas nagagalit si Rin at magulong nagtatalo sila. Sa ganitong bilis, abuti ng mga 3 araw at 3 gabi bago maabot ang Euron Federation. Pagkalipas ng humigit kumulang kalahating araw na paglalakbay, abot sila sa isang lugar na maraming bukal kung saan pwede silang huminto at magpahinga. Bigla, napapansin ni Felan na ang kuweba ay may mga bakas ng pagkasira, malamang gawa ng tribong Phantom Beast, kahit na ito ay teritoryo pa rin ng E-Federation. Naalala ni GN na inatake sila noong isang araw ng isang dragon, ibig sabihin nagsimulang umatake ang tribong Phantom Beast sa teritoryo ng Wild God.
Balik sa labanan ng dalawang bayani, tinaboy ni Wrath Eye si Kyoko hanggang sa magkalat na mga patak ng tubig. Pero napagtanto ng Wrath Eye na mas kaunti ang tubig kaysa inaasahan, baka nakatakas na ang pangunahing bahagi. Walang problema, maghihintay siya ng ibang pagkakataon. Tinatambaan ni Wrath Eye kung anong landas pipiliin ng mga nakahawak sa ipinagbabawal na code at nakaabot sa sentro ng mundo. Ngayong gabi, huminto ang grupo para mag-camp sa isang lugar na maraming hot spring. Maghuhugas ng magkakasama sina Jin, Riron, at Rin sa isang hiwalay na lugar para hindi matuklasan ng iba ang pagpapanggap ni Jin bilang lalaki. Patuloy na sinusuri ni Riron ang katawan ng dalawa, tinutukso si Rin na masyadong nakaunlad ang dibdib at balakang niya, parang sa kubos. Sinisisi ng duwende na patag siya dahil hindi kailangan ng mga duwende ng sobrang parte, kaya nauwi sa panibagong pagtatalo. Binanggit ni GN na dati na niyang napag-usapan kay ang tungkol sa reincarnation sa mundo at sa code holder. Bagaman pinaikli ng paggamit ng mga elf artifact ang buhay, ginagamit pa rin ni GN ang mga ito, at naiintindihan naman ni Kai dahil alam niyang matigas ang ulo siya mula pagkabata. Ang kailangan nilang pag-isipan ngayon ay ang halimaw na tinatawag na rasterizer. Sa mundo ni Kai, walang tala tungkol sa rasterizer. Batay sa nangyari, maaaring binabantayan ni rasterizer ang mga bayani para atakihin sila kung may maalala sila tungkol kay Sid, ang tao bayani na hindi umiiral sa mundong ito. Takot si Rin sa rasterizer, hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig ang mga binti niya pag nakikita ito. Ayaw ni Jin na takutin siya kaya kinokomportable niya siya. Biglang umalog ng malakas ang lupa, may lumitaw. Nang gabing iyon, si Jins at ang mga naglaban-laban na puwersa ay desperadong naghahanda para labanan ang isang higanteng halimaw. Walang epekto ang mga baril nila at lalo lang nitong pinapalalit ang halimaw. Kinilala ni Kai ang halimaw na ito bilang isang behemoth mula sa tribong Phantom Beast at pinaputukan ito ng bala. Nagkokoordina sina Felan at Kai, isa ang sumusugat, isa ang nagpapaputok, pero wala ring nangyari. Huhagi si Felan ng stun grenade sa behemoth at sinabihan ang koponan na pansamantalang umatras. Ang pinasimpleng bala ni Kais na Drake ay hindi epektibo, ang tribong Phantom Beast ay mas malakas kaysa sa inakala niya. Mabilis na iniutos ni Jen sa mga koponan na iligtas ang mga nasugatan at magtatag ng mga istasyon ng tulong. Ito'y parang teritoryo ng mga Diyos pa rin, bakit nandito ang mga Phantom Beast? Dahil sa laki ng mga Phantom Beast, hindi epektibo ang mga automatic cannon. Kailangan ng mabigat na artilerya. Pero hindi nila inasahang makakaharap ng mga halimaw na parang multo. Ang kahinaan ng behemoth ay ang mahiwagang angkan ng dugo sa noo nito, isang kahinaan ng tribong Phantom Beast, isang degeneradong mahiwagang organo. Bigla, nagkaroon ng ideya si Jin kung teritoryo ito ng Wild God, nandito dapat yung bagay na yan. Ang team ng mga shooters ay naghahati, binabaril ang noo ng behemoth upang hilahin ito papalapit sa pinakahihintayan ni Kai. Pagkatapos, itinapon ni Kai ang bilog na spora ng amagpulbos sa higante, pansamantalang nabulag at napahina ang pangamoy nito. Sinunggaban ni Rin ang pagkakataon upang magtapon ng mahika sa noo ng behemoth at sumugod din si Kai upang barilin ang kanyang mahikal na dugo. Ngunit bigla nitong inihampas ang braso papunta kay Rin, kaya napilitan si Kai tumakbo at itulak siya palayo. Pagkatapos, nahulog ang dambuhalang nilalang sa bitag ng mga elf at na-teleport sa pamamagitan ng pintuan patungong Inferno Garden, kung saan ito sinindihan hanggang mamatay. Ngunit malubha ang pinsala ni Kai sa balikat habang inililigtas si Rin. Parang naamoy ng dambuhalang nilalang ang mahika ni Rin at tinutukan siya. Si Rin ay nanginginig at umiiyak habang nasasaksihan ang sakit ni Kai, pero siya ay nag-aalala lang tungkol sa kaligtasan niya. Nagmamadaling lumapit si Riron para pigilan ang pagdurugo ni Kai. Paggabing iyon, natutulog si Rin na niyayakap si Kai, si Riron ay natutulog na nakatayo, at si Jen ay natutulog na nakaupo. Bigla, isang tinig ang umalingaw sa ulo ni Kais. Magising, lumapit sa akin, o batang minahal ng tadhana, o batang inabandona ng mundo, na humawak ng ipinagbabawal na kodigo. Biglang nagising si Kai, kaya nagising din ang lahat, mukhang hindi pala panaginip dahil narinig ito ng lahat. Saan nanggaling ang boses na yon? Kinabukasan ng umaga. Nagpunta sila sa gusaling nakita sa panaginip, sinunod ang gabay ni Riron. Ngunit ang gusali ay walang laman maliban sa isang estatwang bato sa loob. Ang mga mabangis na Diyos ay hindi gumagawa ng ganitong mga bagay, kaya malamang gawa ito ng tao. Tinawag ni Kai itong Megalis, isang hindi ipinaliwanag na misteryosong labi ng gusali na may hindi kilalang mga tagapagtayo at petsa ng konstruksyon. Sa mundo ni Kai, may ilang ganyang estruktura, isa rito ang libingang kilala rin ni Rin. Sa tamang makasaysayang mundo, ang libingan ay isang espesyal na estruktura na ginagamit upang selyuhan ang apat na lahi. Sa mundong ito, naglalaman ito ng code holder. Ang apat nilang nakarating sa bahay mula sa panaginip at may muling nagsalitang tinig.
Dito ka, natagpuan mo ang gitna ng mundong ito. Kayong mga tagapagdala ng kapalaran, maligayang pagdating sa inyo. Tila yata'y si Riron lang ang hindi makakarinig ng tinig. Itinuturo ni Rin papasok, sinasabi na nanggagaling diyang boses. Mananatili si Riron sa labas para magbantay habang papasok ang tatlo pa. Parang libingan ang lugar na to. Umuukit si Rin ng napakalakas na kapangyarihan na kahalintulad ng mahiwaga, pero hindi eksaktong katulad ng sa kanya. Sa dulo ng daanan ay may liwanag, na patungo sa isang silid na may marmol na estatwang binanggit ni Riron. Pakiramdam ni Kai na nakita na niya ang estatwang ito dati. Ang rebulto ang nagsalita, binabati sila. Sinasabi ng estatwa sa kanila na huwag mag-alala dahil wala pa itong kapangyarihan ngayon. Sinabi ng estatwa na umiiral ito mula matapos ang digmaang 5 tribo at matagal na itong naghihintay na makahanap ng kakapalit ni Sid sa bagong mundong ito. Kapag tinignan ng mabuti, napagtanto ni Kai na siya ang babae sa pinta kasama si Propeta Sid, ang Diyos Propeta, Asura Sulaka. Si Sid ay tinawag na propeta dahil tumanggap siya ng hula, at ang nagbigay kay Sid ng hula at ng maningning na espada ay ang banal na propetang Diyos Asura Sulaka. Bagaman alam ni Kai na totoo si Sid, hindi niya inakala na totoo rin ang propetang Diyos. Mula pa noong sinaunang panahon, sinambanan ng mga tao ang Diyos na ito. Kaya nang sumiklab ang digmaang 5 tribo, ginawa niya ang tagapag-ingat ng Sdigo bilang kaligtasan ng sangkatauhan. Biglang napagtanto ni Kai na pareho ang boses na ito sa narinig niya nang una niyang makilala si Rin. Bibigyan sila ni Sulaka ng isang hula. Matapos gamitin ang lahat ng kapangyarihan niya para likhain ang code holder, hindi na niya mapigilan ang muling pagkabuhay ng mundo. Tinanong ni Kai ang Diyosa tungkol sa muling pagsilang ng mundo, pero hindi rin niya ito naiintindihan. Ngunit ang kasaysayan ng mundong ito ay tiyak na pinalitan ng peking kasaysayan dahil nawala si Sid at nawalang bisa ang tagumpay ng sangkatauhan. Hindi tinatanggap ni Jen to dahil mga tao ang nakipaglaban sa mundong to ng ilang dekada, sabihing hindi ay parang sinasabi mong peke ang kanilang mga sakripisyo. Pero ipinapaliwanag ni Salaka na kabaligtaran, na baligtad ang kapalaran ng mundo dahil sa muling pagkabuhay ng mundo. Ngunit hindi pa lubos ang pagbaliktad niyan. Kung ang mundo ay lubos na napalitan, mawawala na ang sangkatauhan. Ngunit may mga tao pa ring nabubuhay sa mundong ito. Dahil sa kanilang pagsisikap, hindi lang nakikipagsapalaran ng mabuhay, kundi umaatake rin pabalik. Kahanga-hanga ang pagsisikap ng mga tao sa isang huwad na mundo. May misyon si Jien na ayusin ang peking mundong ito. Tinawag siya ni Salaka na Propeta Jien, palitan si Sid at maging bayani ng mundong ito. Ang Diyos ay nagbantay sa mga tao noong digmaang 5 tribo, ilang tao lang ang karapat-dapat magpasan ng kapalaran ng mundo. Kabilang sina Jien at Kai na naglupig sa Demon Hero. Pero lakas lang ang meron si Kai. Hindi siya dapat umiiral sa mundong ito. Kaya itinuturing ni Salaka si Jien na pinakamainam. Gusto ni Salaka na ipagpatuloy ni Jien ang pakikipaglaban, pinapunta ang kanyang mga kasunod na talunin ang mga bayani ng mga lahi at gawing raster siya. Tapos mababawi ang mundo. Walang rasterizer sa orihinal na mundo, kaya hindi alam ni Sulaka ang tungkol dito. Hindi rin alam ng nilalang na ito kung ano ang kahihinatnan ng mundo, dahil nakadepende ito sa laki ng pagsalakay ng mga muling pagkabuhay ng mundo. Walang makakayang sukatin kung gaano kalayo ang pagsulong ng pagwawalang bisa sa buong mundo at kung babalik ba ito sa orihinal na mundong pinagtagumpayan ng mga tao. Paglabas na sila pagkatapos noon, napapansin ni Kai na parang may alalahanin si Rin dahil tahimik siya. Hindi maintindihan ni Rin kung delikado ang tinig na yon, nakakapagpakasya ito ng parehong kaaya-aya at hindi kaaya-aya. Kinukumbati ni Kai si Rin, sinasabi niyang kung ang lumikha ng code holder na iyon, tiyak na hindi ito kaaway ng sangkatauhan. Paglabas nila, sinaway sila ni Riron dahil pinabayaan siyang maghintay ng matagal, iginiit na wala namang nasa loob. Malapit na sanang sabihin ni Kai kay Riron, pero mabilis na humiram si Jien, at kinumpirma na bato lang ang nasa loob, isang estatwa lang. Bigla, hiningi ni Riron kay Rin na lumipad pataas at pitasin ang Winter Fairy Fruit, isang banal na gamot na nakakagaling ng lahat ng sugat. Hinahamon ni Kai si Jien dahil magiging propeta siya. Kaya mananatili siya sa kanyang tabi hanggang matapos ang digmaan. Kuryoso si magkarelasyon sila ni Kai sa totoong buhay, magkabata sila, magkatrabaho, malamang magkaibigan, gusto rin niyang maging magkaibigan sila sa mundong ito. Nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Magpapatuloy sa pag-aaway si Riron at Rin. Sinabihan ni Riron si Kai na inumin ang likidong ito para pagalingin ang sugat niya. Pero sabi ni Rin na putik lang na tubig na hinaluan ng nabubulok na strawberry, kaya ininom iyon ni Riron para patunayan, at nangyari ang pagsusuka, pero pinagpapatuloy pa rin niyang iginiit na ang mapait na gamot ang nagpapagaling, kaya pilit na uminom si Kai.
Habang umaandar ang kanilang konboy, nakakita sila sa malayo ng isang libingan na ginagamit para iselyo ang mga lahi. Kung nasa Uren Federation ito, tiyak na ito ang libingan na nagsisilbing selyo ng tribong banal na espiritu. Napagtanto ni Rin na napapalibutan siya ng napakaraming dami ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Binabunot ng mga sundalo ang kanilang mga baril at nagpapaputok, ngunit nakakasira lamang ng maliliit na dami ng tubig. Hindi makapasok sa mas malalaking iyon, iniutos ni Jen sa lahat ng tropa na mag-atras agad at sumakay sa mga sasakyan. Bumisiklab si Felan pasulong para magsaksak at tila epektibo ito. Ipinaliwanag ni Kai na ang tribong banal na espiritu ay binubuo ng mga primitibong nilalang na may mga mahiwagang organo at walang anyong mga katawan. Para talunin sila, kailangan gumamit ng apoy. Ngunit hindi sapat ang Falaen mag-isa. Bigla, inutusan ng lalaki ang kanyang mga tropa na sabay-sabay magpaputok. Pagkatapos ay nagtitipon ang tubig sa isang malaking masa. Ang lalaki ay sumugod gamit ang Aguni Burst skill, matagumpay na sinira ang dami ng tubig. Ang lalaking ito ay si Balmont, commander ng Uran Resist. Matagal nang hindi nakita ni Balmont si Felan at nais siyang makipag-usap, ngunit tumanggi siya, sinasabing kay Jen na umusad na agad. Dahil abutin hanggang madaling maaga ang kwentuhan, pakiramdam ni Rin ay hindi pa ito tapos. Bigla may umahon na tubig at sinalubong sila. Lahat ng tropa sinusubukang magbuga ng apoy at magpaputok, pero masyadong mabilis ang pag-regenerate nito. Ang mga bala ng Kais epektibo lang pansamantala. Mag-iisip si Kai ng plano, bubuksan niya ang daan, at sabay-sabay silang tatakbo papasok. Si Kai ay nagpaputok ng bala na pansamantalang nagpapawala sa patong ng tubig, kaya kailangang mabilis na dumaan ang lahat ng sasakyan. Pagkatapos, inakay sila ni Balmont sa lawa na kanilang iniimbestigahan. Ayon sa mapa, dapat daw itong malawak na kapatagan, hindi lawa. Sabi ni Rin hindi ito lawa, kundi ang tribong Espiritu Santo. Biglang umangat ang tubig mula sa lawa pataas sa himpapawid, bumuo ng isang himpok ng tubig na bumabagsak, at ang taong sumulpot pagkatapos ay walang iba kundi ang banal na espiritu na bayani, Spirit Master Rikujin Kayoko. Si Kayoko ay gumagawa ng Deepwater Mirror Transformation. Magpapakawala ng agos ng tubig na maghuhupa sa lupa. Pagkatapos, ginagawang malaking sphere ang kanyang braso, at pinapadyak ang isang sasakyan. Biglang sumagad si Kai at hinati si Kayoko sa gitna, pero buhay pa rin siya. Nagpapaputok ng apoy sa kanya ang mga sundalo, pero gumamit siya ng Fireburst Mirror Transformation para madaling makatakas. Si Kayoko ay sumabog ng apoy pababa, pinilit si Kai na gumamit ng Code Holder para harangin ang mga flama at protektahan ang lahat. Medyo nagulat si Kayoko nang makita si Code Holder, na nagiging dahilan para ma-detect ng Rasterizer sa kalangitan ang kontak sa pagitan ng Holy Spirit Hero at ng Code Holder. Bakit tanong ni Kyoko kung bakit may ganoong espada si Kai? Medyo nagulat siya na marunong magsalita ang tribong banal na espiritu. Sabi ni Kyoko na ang espadang dinadala ni Sid, si Sid ang pinakakasinungalingan, kaaway ng buong tribong Holy Spirit. Ngunit siya ang naghatid ng karunungan kay Kyoko, at natutunan niyang magsalita ng wikang tao upang maunawaan ang sinabi ni Sid. Minsan sinabi ni Sid na ang paghihiganti ng kapalaran ay simula pa lang ng muling pagkabuhay ng mundo. Magbabago ang mundo. Ibig bang sabihin nagpapatuloy pa rin ang muling pagkabuhay ng mundo? Biglang lumitaw ang isang itim na butas at lumabas ang Rasterizer. Nagsasalita ito ng mekanikalang boses. Ang bayani ng tribong banal na espiritu na naimpluwensyahan ng ipinagbabawal na salita Sid, nagsasagawa ng zero code. Inaalis ang code ni Rikujin Kayoko mula sa mundo, pero mabilis na nagbago si Kayoko na maging mga patak ng tubig para makatakas at tumugon, pinilit si Rasterizer na pansamantalang umatras dahil sa pinsala. Pagkatapos, iminumungkahi ni Kayoko ang tigil putukan dahil pagod na siya, kakatapos lang niyang mag-regenerate matapos labanan si Rathai, na napakalakas, ngunit mas problemado pa ay ang nilalang nakapareho ng uri kay Rasterizer. Nabanggit din ni Sid ang Rasterizer, hindi ito kabilang sa alinman sa 5 lahi, kaya napanganib ito. Ang Rasterizer ay ang kawalang pakundangan ng galit sa mundo. Sa madaling sabi, kaaway yon ng buong mundo. Gusto ni Kyoko na magharap ng kolaborasyon. Sinabi ni Baumant na matagal na silang naglalabanan at ngayon gusto nang makipagtulungan. Pero sabi ni Jen pumirma rin siya ng mga kasunduan ng tigil putukan sa mga demonyo at ligaw na Diyos, ang pagpapababa ng mga susunod na nasasaktan ang mahalaga. Sabi ni Kyoko pupunta siya sa libingan dahil doon niya unang nakita si Rasterizer. Nang umalis si Sid, lumitaw ang libingan. Kinainisan ito ng madilim na reyna. Tinanggihan iyon ng Panginoon ng Langit. Pinagdudahan iyon ni Kyoko. Tinatanggap lang iyon ni Funking Rathai, kaya malamang na symbiotic siya kay Rasterizer.
Pero hindi makatwiran na gustong tumibay ng Phantom Beast na bayani sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iba. Kaya ang layunin ni Rathai ay maaaring iba sa kinalabasan ng digmaang 5 tribo. Pagkatapos, si Kai ang nagdala sa kanila sa bungangan ng libingan. Ang libingan na ito ay katulad ng libingan ng Demon Tribe sa Urza Federation. Ang arkitektura nito ay kakaiba, hindi itinayo ng tao o ng mga mababangis na Diyos, maaari rin itong isa sa mga megalis. Pagpasok nila sa lugar kung saan minsang tinanggap ni Kai ang espada, biglang nagningning ng maliwanag ang kanyang espada. Ang tinig ni Sid na umaalingaw-ngaw o kayong mga nabihag ng puot ng tadhana, nagkamali ako nang hindi ko na ipagtanggol si Rin. Mangyari sana na makarating ako sa isang hinaharap na hindi ko, isang ibang hinaharap. Ang dulo ng espada ay kumikislap, bumubukas ng pintuan, at hinihila silang lahat papasok. Pagbukas ng mga mata, natagpuan nila ang sarili sa lugar kung saan minsang dinala si Kai sa Urza. Napansin ni Kyoko ang malakas na kapangyarihang mahika sa kabilang dako at nakita niyang naging bato si Elfraya. Si Riron ay tumakbo para hawakan si Elfraya at nakakaramdam pa rin ng kapangyarihang mahika. Ito ay simpleng petrification magic lang na maaaring suriin. Gustong wasakin ni Balmung ang estatwang ito dahil makakabuti ito sa buong sangkatauhan. Ngunit lumapit si Kyoko at napagtanto niyang hindi ito simpleng petrifikasyon, parang pagkakabloke ng nagyelo. Sa ibabaw lang nakahawig ng bato, medyo naintindihan ni Kyoko ang mekanismong Zero Code. Biglang lumitaw si Rasterizer at nagbabala tungkol sa hindi otorisadong pagpasok sa No-Coordinate Realm na detect ang paglapit sa sealed body at tinatasa ang antas ng panghihimasok sa bagong mundo bilang delikado. Rasterizer Phase 1, sinisimulan ang pag-alis gamit ang Destruction Wheel. Inihahanda ni Riron, Balmung at Felan na atakihin ito. Ngunit pagkatapos iscan, inihihiwalay ng Rasterizer ang 3 tao lang na may reaksyon sa ipinagbabawal na salita na Sid para sirain sila. Ang iba ay itinutulak palabas. Sinadya ng Rasterizer na panatilihin lang ang 3 ito dahil karaniwan itong inaatake ang mga may alaala kay Sid, ang kanilang pag-iral ay nagdudulot ng kapinsalaan sa mundo. Ang 4 na iba ay itinutulak pabalik sa larangan. Gusto ni Jin bumalik sa libingan. Ngunit pinayuhan ni Riron na umalis siya at huwag pang paikliin pa ang kanyang espiritual na buhay. Lalo na't matagal nang nakasara ang tarangkahan papuntang lugar na yon. Una, kailangan nila ng malinaw na plano para talunin ito. Balik sa Kai's group, madaling mabura ang tubig ni Kyoko ng Rasterizer gamit ang Zero Code. Tanging ang espada ni Kai ang epektibo habang pinutol niya ang ilan sa mga tentakulo nito. Hindi makipaglaban si Rin dahil natatakot siya sa Rasterizer, ayaw niya itong makita. Bagaman gusto niyang manatili sa tabi ni Kai, kung ganoon, hihiram ni Kyoko ng mahiwagang kapangyarihan ni Rin. Pinatugtog niya ang Ice Mirror Transformation, pinatigil ang Rasterizer at dinurog ito, pero hindi inaasahan, nag-perform ito ng Rasterizer Override at muling nabuo mula sa ilalim ng lupa. Nagtataka si Kyoko kung bakit ininda siya kanina kung kaya nitong mag-regenerate at ganoon din kay Vanessa. Ibig sabihin nito, makakapag-regenerate lang ang Rasterizer sa loob nitong Nelly Space. Tinanong ni Kyoko si Kai kung paano siya nakatakas noong nakaraan. Noong panahong iyon, nagpanik siya at gumamit ng code holder para putulin ang espasyo. Hinahawakan ni Kyoko ang estatwa ni Alfrea na itinag ang Rasterizer, mukhang kapaki-pakinabang ito para takutin ang Rasterizer. Pagkatapos ay tumakbo sila palayo, hawak ni Kai ang kamay ni Rin gaya ng ginawa ni Sid. Ginamit ni Kyoko ang Fireburst para pigilin si Rasterizer, habang mabilis na nagbukas si Kai ng special gate para makalundag silang 3, matagumpay na nahila si Rasterizer palabas. Pagkarating nila sa libingan, cast ni Kyoko ang kidlat at naglaho si Rasterizer sa abo. Sa labas, hinahasa ni Riron ang isang bagay nang biglang yumanig ang lupa dahil sa pagsabog mula sa libingan. Sa libingan, pagkatapos masira ang unang Rasterizer, isa pa ang nagsisimulang lumabas mula sa isang puwang sa espasyo. Ito ang nagkulong kay Rin. Face ng Rasterizer 2, nagsisimula ng makialam sa kapalaran gamit ang World Will, sinisimulang burahin ang huling individual. Naalala ni Rin na minsang nakipaglaban si Sid sa nilalang na iyon para protektahan siya. Ngunit sa huli, nahuli pa rin siya, ayaw na niyang mag-isa. Sa templo sa gubat, humihingi ng tawad si Salaka kay Sid, sinasabi niyang gusto niyang makilala si Kai sa ibang paraan. Sa libingan, tinatawag ni Rasterizer ang mga black hole, iniunat ang mga tentakulo sa pamamagitan nila at winawasak si Kai. Ginagawa ni Kyoko ang isang water hammer at buong lakas itong pinapadyak pababa. Nagbabala ang Rasterizer na may potensyal itong palawakin ang impluensya sa buong mundo, binubuksan ang haulan na nakakandado kay Kyoko, na nagdulot ng pag-agos ng tubig na humugasan sa estatwang Alfrayas at sa 2 pa. Inanunsyo ng Rasterizer na alisin ang code ni Spirit Master Rikujin Kyokos mula sa mundo.
Ang matrap sa madilim na lugar ay nakakakaba kay Kyoko. At sinisikap niyang ituon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Habang malapit nang matapos ang zero code na proseso, matagumpay na pinasabog ni Kyoko ang transformation ng light ending mirror na lumikha ng napakalaking pagsabog ng liwanag na kumalat palabas ng libingan. Ang estatwa ni Alfreas, nakapaloob sa bula ng tubig, nananatiling buo. Magliligtas si Kay at Rin sa kabutihang palad. Tungkol kay Rasterizer, kahit nasaktan ng napakasamang pagsabog, buhay pa rin siya, pero na-deform ang katawan niya ng pagsabog at nagkalat-kalat ito. Ang Rasterizer ay nagmamadaling kunin si Rin at tumakbo palabas. Umiisip mumulat ng hindi maintindihan habang sigaw ni Rin sa sakit na naglilitaw ng kidlat na nagpapabagsak sa kanilang dalawa sa lupa. Mabilis na tumakbo si Kay para harangin ang pag-atake ni Rasterizer, pinipigilan itong lumapit kay Rin. Pagkatapos ay nagawang tama ni Kay ang noo ni Rasterizer, umiikot para sa isa pang hiwa, ngunit napigilan ng kanyang kalasag. Si Felan at si Baumant din ay nagmadali tumulong pero hindi nila mabutas ang kalasag nito. Pinapahinga ng Rasterizer ang mga pakpak nito, itinatapon ang lahat ng tatlo. Inihagis ni Balmont ang isang granada dito, habang kinikiskis ni Felan ang dalawang espada para gumawa ng apoy na direktang itinutok kay Rasterizer. Sinunog ng hukbo si Rasterizer pero hindi ito naapektuhan. Ginagamit ni Jien ang Yang Flame Arrow, isang mahiwagang artepakto na nagliliyab ng walang katapusan, sumisipsip ng init at mahiwagang lakas. May isang palaso na lang siya, kaya kailangang tumutok ng eksakto. Maingat na tumutok si Jien at pinakawalan ang matalim na palaso na tumagos sa patong ng kalasag at direktang bumara sa sugat sa noo ni Rasterizer. Ang palaso ay sumisipsip ng usok at apoy sa paligid na nagbubunga ng isang malakas na pagsabog na nagkalubog ng lupa. Ang katawan ng Rasterizer ngayon ay nagkawatak-watak pero hindi pa rin sila maaaring magpakawala ng pagbabantay. Biglang pumailan lang ang malungkot na awit, sinusubukan ng Rasterizer na kumanta gamit ang ulo nito. Sa kalangitan, lumitaw ang isang black hole ng muling pagsilang ng mundo, inuusok ang lahat, ngunit si Kay lang ang nakakakita ng penomenang ito. Biglang namulat si Rasterizer, ipinahahayag ang pagsisimula ng World Reincarnation Level 2. Mula sa basag nitong katawan ay umaalab ang isang malakas na liwanag na nagpapabulag sa lahat ng ilang segundo. Kayabi niya, pakawalan ang otoridad. Gamit ang mataas na kakayahan upang baguhin ang code, nagsimulang i-overwrite ang pinakamalakas na bayani, biglang lumitaw mula sa kalangitan ang espada ni Sid, at ang humahawak nito ay walang iba kundi si Sid. Si Funking Wrath Yi ay nagmamasid mula sa malayo, sinasabi na ang pagkakamali ni Sid ang nagdulot ng gulo sa kapalaran. Pero hindi siya susuko kahit gumuho ang mundo. Siya ang magliligtas sa tribong Phantom Beast. Na-realize ni Kay na overwrite ang Sid na to ng Rasterizer at nagmadali siyang makipagdigma dahil bawal magpanggap na Sid ang sinuman. Si Rin ay sumugod din ng parang kidlat, mahigpit na hinahawakan ang mukha ng huwad na Sid, talagang galit siya rito. Biglang sinabi ni Rasterizer na nahuli na ang huling individual ng Rin. Isang itim na butas ang bumukas at nilamon siya. Agad na nagtungo si Kay para kunin muli si Rin pero hindi siya makataso sa laban. Mga alaala ng kanyang nakaraang pagsasanay ang bumabalik. Si Kay ay tumatayo, ang espada at ang kanyang kamay ay mas nagniningning. Hindi kasi Sid. Ninais ni Sid si Rin. Umiikot si Kay at sumusugat ng isang palo na pumuputol sa espasyo, itinutulak pabalik si Rasterizer. Ngunit mabilis din itong bumangon muli. Sa kabilang dimensyon, mahigpit na nakatali si Rin sa isang haligi, pinipilit pakinggan ang mga sumpa. Dating na ni Rin noon ay galit sa lahat, ngunit ngayon medyo gusto na nila lahat dahil kasama niya si Kay. Kaya susubukan niyang hindi na maging kaawa-awa. Si Rin mismo ang nagwasak ng mga tanikala at bumalik para iligtas si Kay bago siya hiwain ng Peking Sid. Itinutok ni Kay at pinaputok ang bala na sumira sa tagahawak ng code sa kamay ni Rasterizer. Ang kopya mula kay Sid ay kapangyarihan lamang, habang ang tagapagmana ng kalooban ni Sid ay si Kay. Sabay, lumaki kay Sid ang bagong braso mula sa tentacle ni Rasterizer at naitaboy ang espada ni Kay. Pagkatapos ay inihagis nito ang sunod-sunod na pag-atake, pinipilit si Kay na lumihis habang nagmamadali si Rin na kunin ang espada. Habang nakakakuha si Kay ng posisyon sa likod nito at nakakabigay ng hampas na itinutulak ito palayo, mabilis na ibinato ni Rin sa kanya ang espada. Napapansin na ni Kay na paulit-ulit nag-iba ng kulay ang espada sa kanyang kamay. Ang huwad na Sid ay nagdeklara na hindi magbabago ang kapalaran, magpapatuloy ang muling pagsilang ng mundo. Ngunit hindi tinatanggap ni Kay ang kapalarang ito, ang nagbabago ng mundo ay palaging determinasyon ng tao. Pagkatapos, binigay ni Kay ang huling tama kay Rasterizer, na nagdulot na tuluyang nawala ito nang wala ng bakas.
Ngunit nang tumingin siya sa langit, nakatayo si Rin sa harap ng muling pagsilang ng mundo, nakangiti, kumikislap ang buong katawan niya sinundan ng nakakadilim na liwanag. Si Kai ay muling nahuhulog sa kawalan, sinusubukang abutin ang espada ni Sid, habang si Rin ay nakatali at nakiusap ng tulong sa unahan niya. Nagising si Kai nang bigla at natagpuan niyang nakahiga siya sa kama ng ospital, at agad siyang niyakap ni Rin. Sinabi ni Rin na noong una, masaya na siya basta kasama si Kai, pinagtiis niyang manirahan sa mga tao dahil gusto niyang makasama siya, pero ngayon hindi na sapat ang basta nasa tabi niya lang. Gustong mahalin din ni Rin si Kai. Siya sana lalapitan ni Rin si Kai nang pumasok sina Jien at Riron para silipin siya. Pagkakita sa tagpong ito, agad nilang tinulak si Rin palayo, sinasabing hindi dapat niya gawin yon. Matapos talunin si Rasterizer, tuluyang napahiga at natulog si Kai ng 3 araw, habang si Rin nawalan lang ng malay ng ilang oras bago gumising muli. Si Riron pinagsasabihan si Rin dahil sinamantala si Kai nakakagising lang at sumama pa si Jien. Binarak ni Rin na hawak ni Jien ang kamay ni Kai buong gabi at kumapit din kay Kai si Riron. Pagkatapos, pumunta sila sa libingan para tingnan ang estatwa ni Alfreas. Nakapagtataka, buo pa rin ito pagkatapos malampasan ang malakas na pagsabog. Tungkol kay Kyoko, siya ay lumiit dahil sa paghihiwalay ng core nang hindi nangalap ng malaking dami ng banal na espiritu o napakalakas na kapangyarihang mahika. Kakailanganin ng 30 taon para ganap na makabawi. Pinag-iingat ni Riron sa kanila na kung mangahas silang hawakan ang estatwang ito, magiging kaaway nila ang buong tribo ng Wild God. Sumasang-ayon sina Beaumont at Kyoko na magiging hindi isasalang-alang na lugar para sa lahat ng mga tribo ang lugar na ito. Sa ngayon, prioridad ang imbestigahin ang Rasterizer at ilahad ito, ang natitirang mga pahiwatig ay nasa Wrathye. Alam na rin ng banal na propeta sa Laka ang kabiguan ng World Reincarnation Level 2 na makatuwiran sa kapangyarihan ng isang Rasterizer lamang. Higit pa rito, unti-unti nang nagigising si Rin. Ang kondisyon para dito ay magpatuloy ang muling pagkabuhay ng mundo. Bakit kaya lumalaban si Rin at Kai sa kapalaran? Sa mga salitang ito, unti-unting nabibiyak ang estatwa. Bagaman hindi tiyak ang hinaharap, pinagkatiwalaan ni Sid si Kai ng misyon na protektahan si Rin at tapusin ang digmaang 5 tribo. Hawak kamay sina Kai at Rin habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay na ito.